Changqian, Dongdong, takbo na. Liu Yufei. Hindi ka makatatago. Bawiin mo sila para sa akin. Sige, putang ina. Panoorin mo kung paano ko pahirapan to. Alis. Pakawalan mo ako. Gago ka. Ang gwapo at astig niya. Bitawan mo ako. Gustong-gusto na bang mamatay ng batang to? Pakialam mo ba yan? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka sa liwanag ng araw. Harap-harapan kang nambubuli ng babae at bata. Wala ka bang hiya? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Sige, ngayon din ang huling araw mo. Kuya Hao, nandito na kami. Ako na bahala sa mga bata, mga walang kwentang ito, walang silbi, ang daming tao. Mga walang kwentang tao, kayo lang ang kalaban ko. Putulin nyo ang mga kamay at paa niya. Ang galing ni Hao. Ang lakas ni Tito. Anong ginagawa mo? Pinabalaan kita. Ako ang pangalawang anak ng pamilya Tang. Kung mangangahas kang saktan ako, siguradong babayaran mo. Ang sakit. Bitaw. Magagawa mo pang manakit ng babae at bata? Talagang babayaran. Sinasabi ko, huwag kang mambubuli. Umalis ka, hintayin mo ako. Ano? Nanay, Changqian, Dongdong, ayos lang kayo. okay lang kami, Nay. Si Tito parang superhero. Ang astig. Gusto kong maging tatay ko si Tito. Oo, tama. Niligtas tayo ni Tito. Gusto ko rin siyang maging tatay natin. Pwede bang maging tatay mo ako? Pwede ka bang maging tatay namin, Changqian? Siya yun! Bakit parang familiar siya? Ganda. Anong ginagawa mo? Di lang ako ordinaryong lalaki. Tumigil ka sa salita, halikan mo ako. Kung ganun ang gusto mo, sige, tatanggapin ko. Salamat, Tia. Iniligtas mo kami. Nagsasabi lang ng kalokohan ng bata. Huwag mong isipin. Ako si Liu Yufei, presidente ng Liu Group. Di ko alam kung paano kita tatawagin. Long Hao, may-ari ng Longmen Supper Shop. Mr. Long, huwag kang mahiyang magsabi ng kailangan mo. Narito ang 1,000,000 yuan. Pakikuha ito. Maliit na tulong lang yon, walang anuman. Tito, ayaw mo ng pera. Dikunin mo na si Mama. Hello, Changqian, Opo, Nay. Tito ang nagligtas sa tin. Bakit di mo pa kasalan? anong pinagsasabi niyong dalawa? Gusto ko lang ng tatay. Tinatawag akong anak sa labas ng kaklase ko. Kung may tatay ako, di sila maglalakas loob magsalita. Ito, gusto mo ba ng asawa? Maputi si Mama, maganda at mahaba ang binti. Presidente pa ba siya ng Liu's Group? Changqian, anong pinagsasabi mo? Gusto ka ng mga masasamang lalaking yun maging asawa? Dapat si Superman na lang pakasalan mo. Tingnan mo, ang ganda ng pagkakatugma nila. Kuya, papuntahin mo na agad si Lao mo. Wisit, may isang tanga. Nagtulong pa sa putang inang Liu Yufei at sinaktan ako. Ngayon, papatayin ko talaga siya. Ngayon, ipulin natin ang dalawang anak ng demonyong Liu Yufei. Dalhin niyo sa akin si Liu Yufei. Paglaruan ko siya hanggang mamatay. Huwag kang mag-alala, bro. Ngayon, turuan natin yang putang inang Liu Yufei ng leksyon. Nangahas kang saktan ng binata kong ito. Mamamatay ka ngayon. gutom na kayo, di ba? Sige, sige. Amoy tatay na ang mga barbecue. Sige, sige, humanap muna tayo ng upuan. Uy, bilis. Alis na tayo. Huwag na kayong magsabi ng kalokohan sa akin. Narinig niyo ba ako? Nanay, pakasalan mo na si Tito. Ang lakas niya. Walang mga api sa atin. Gwapo si Tito. Magaling makipag-away. Marunong magluto ng barbecue. Napakagaling na lalaki. Pag pinalampas mo to, wala nang iba. Anong kalokohan tinuturo sa inyo? Parang nangyari na to dati. Ni minsan hindi nagustuhan ng mga bata ang lalaki. Gawin mo siyang panangga. Mukhang magandang idea yan. May dala na namang tao si Brother Hao. Yung katabi ni Tang Muyang, sila Umo, pinakamahusay na killer ng pamilya Tang. Akala ko ba ayaw ni Tang Muyang dito? Magaling ba? Kilala bilang pinakamagaling na killer sa Yuncheng. Sumama ng maamo si Liu Yufei para kay kuya. Sa lugar ni Tang Muyang, ubuhayin kong ilibing ang mga anak ng demonyo. Ikaw naman,
Nangahas kang saktan ako, papatayin kita ng Ang lakas ng loob mong hawakan ang anak ko. Hindi kita pakakawalan kailanman. Yui Fei, nagdalantaw ka ng hindi kasal at pinanganak ang 2 anak sa labas na ito. Hindi ka nayayamot ng kuya ko sa iyo. Iyaya na yan mula sa nakaraang buhay mo. 5 taon nang nagbuntis, hindi pwedeng nagkataon lang. Kapag tumanggi ka ulit sa kuya ko, mawawala na ang angkan niyong Yu at ang 2 batang ito sa labas. Hindi kami anak sa labas. May ama kami. Ito ang aming ama. Yui Fei, itong anak sa labas, siya ba yung taong gubat? Siya ang lalaki ni Liu Yufei at ama ni na Qiangqian at Dongdong. Sabihin mo kay Tang Yutian, itigil na niya ang panaginip niya. May ama na kami sa wakas. Tatay, ninapi kami nitong masamang tao. Sampalin mo siya. Dahil gusto siya ni na Qiangqian at Dongdong, hayaan siyang pumunta at panahimikin silang lahat. Dati pantay-pantay ang angkan ninyong Yu at Tang. Ngayon, kami sa Tang ay nakipag-alyansa sa pamilyang Chen ng Longmen. Ibig sabihin, may kapit tayo sa Longmen. Sa tingin mo, karapat-dapat ka pa bang makipagkumpetensya sa amin? Sa akala mo ba, may karapatan ka pang sumigaw sa akin? Ang Dragon Gate bang pinakamakapangyarihan sa Great Xia? Oo. Mula nang wasakin ng Dragon Gate ang Ghost Organization at pag-isahin ang Great Xia Jianghu, sino ang maglalakas loob na kalabanin ang Longmen? Ginong Long, pasensya na. Nadamay ka pa. Hindi ko akalain na may kapit sila sa Longmen. Umalis ka na agad. Teka, sabi mo nakakapit kayo sa Longmen. Bakit hindi kita kilala? Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Kailangan ba kitang kilalanin? Pasensya na. Ako ang puno ng Longmen. Ako ang Panginoon ng Longmen. Hari ng Dragon Gate? Ang yabang mo talaga. Isa ka lang nagtitinda ng barbecue. Nagpapanggap ka pang Panginoon ng Longmen. Jilong, salamat sa pagsagip mo sa amin. Pero hindi ka pwedeng magpanggap na Panginoon ng Longmen. Umalis ka na. Hindi ganun kadaling umalis. Binali ni Old Mo ang mga buto nitong bata. Dahan-dahan ko siyang pahihirapan. Patugan, lumuhod ka at magmano sa pangalawang binata. Baka sakaling mabilis kang mamatay. Kuya Hao, mukhang malupit ang lalaking ito. Hindi siya basta-basta kalaban. Hoy Hao, nagsasabi lang kami ng kalokohan. Usapang buhay at kamatayan ito. Umalis ka na sana. Ayokong mamatay ka para lang sa amin. Kanina mo pa sinasabi, ako ang lalaki mo at parehong bata ang tawag sa akin ay tatay. Tutuparin ko ang responsibilidad hanggang dulo. Pero hindi mo talaga sila kayang talunin. Huwag kang pabibo. Totoo ang sinasabi ko. Nanay, si tatay ay Superman kaya silang tabuin sa isang suntok. Jilong, ihatid mo muna sina Qiangqian at Dongdong. Basta ligtas sila. Makakampante na ako. Walang makakaalis sa inyo ngayon. Ano pang hinihintay mo, laop mo? Hindi ka gagalaw? Kaya kitang durugin sa isang daliri. Ang lakas ng loob mo, sasabihin ko sa iyo, sa Yuncheng, nag-iingay ang pangalan kong Mo at lakas pa rin ng loob mo. Ikaw ang una at ikaw din ang huli. Sabi ko kaya kitang durugin sa isang daliri. Isang daliri lang, sige. Magmalaki ka pa. Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw ang pinakamalupit na lalaki sa Yuncheng. Talaga? Isang daliri lang tinalo si Lao mo? Lao mo, anong ginagawa mo? Hindi manalo ng tindero ng barbecue. Basura, bunso, naging pabaya ako kanina. Ito ang tunay kong lakas. Dongdong, gusto mo bang parusahan ang kontrabida? Parusahan ang kontrabida? Sige, game. Magkasamang lalaban ang ama at anak. Patayin natin tong balat sibuyas. Tay, gusto ko ring sumali. Sige. Maghahalinhinan tayo, pero hindi dapat humawak ng marumi ang mga babae. Halika. Ang astig talaga. Ikaw naman. Lahat kayo, go! Magmalaki. Isa ka lang barbecue vendor pero konting kagalingan lang sa laban. Ang pamilya namin na Tang ay sinusuportahan ng Longmen. Kaya kang durugin ng kahit na sino sa amin. Huwag kang magpakamatigas. Ginoong Long, hindi pwedeng patayin si Tang Muyang. Baka magdulot ito ng malaking gulo, hahaha. Narinig mo ba? Pag pinatay mo ako, sasamahan ninyo ako sa hukay. Tumahimik ka. Ginoong Long, pakawalan niyo na po siya. Kapag pinatay niyo siya, wala nang atrasan nito. Umalis ka na, Liu Yufei. Bukas ng gabi, magtutulungan ang pamilyang Tang at ang Chen family ng Longmen. Wakas na ng pamilya niyong Liu bukas ng gabi at hintayin niyo ako. Kung magtutulungan talaga ang Tang family at Longmen, malalagot ang Liu family. Sinaseryoso mo ba ang mga sinabi mo? Ano? Pakasalan mo ako. Ako ang magiging ama nila.
kung hindi ka takot sa ganti ng Tang family. Siyempre, seryoso ako sa sinabi ko. Sige, magkita tayo sa civil registry bukas 9 ng umaga. Kung tama ang hinala ko, mula ngayon, ako na ang laging magbabantay sa'yo. Mga tanga, 5 taon na ang nakalipas. Wala man lang balita tungkol sa pinuno ng sekta. Utos ng puno ng pintuan. Sumunod kayo't samahan ako. Opo, Sasama ako sa gaganaping seremonya ng paglagda sa pagtutulungan ng mga pamilya. Maaaring mapanganib ito. Ipagkakatiwala ko sa inyo ang kaligtasan ni na Dongdong at Kiangkian. Sasamahan kita, sisiguraduhin kong ligtas ka. Ang puno ng pamilya Chen ang tagapamahala ng sangay ng Longmen. Ang Longmen ang pinakamakapangyarihang lihim na samahan sa Great Xia. Marunong ka manglaban, ngunit sa harap ng Longmen, hindi ka sapat. Nag-aalala ka ba sa akin? Kung mamatay ka, sino ang magproprotekta kay Dongdong at Xiangqian? Para sa kanila, hindi ako. Alipin po, Panginoon. Tumayo ka, kunin mo ang 2 hibla para sa paterniyang pagsusuri. Opo, Panginoon. Si Chen Shanhe, puno ng sangay ng Jiangcheng. Nabalitaan kong nasa Jiangcheng kayo. At si Chinkin. Sige, sabihin mo sa kanya, dadaloy ako sa hapunang pagtutulungan ng angkantang. Opo. 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 sige, magpapakita ako ng husay. Tatay, bakit ang saya-saya mo? Dadaloy ang leader ng sekta sa hapunan mamaya. Malaking pagkakataon ito para sa atin. Dapat magpakita kayo ng galing. Huwag kang mag-alala. Nay, tatay, kakabalita ko lang na dadalo rin ang puno ng Longmen sa hapunan. Makakausap natin ang puno ng Longmen. Hahaha, ayos yan. Kung mapapaboran tayo ng puno ng Longmen, ang angkantang ang magiging pangunahing pamilya sa Jiangcheng. Putang inang Liu Yufei, tingnan natin ang gagawin ko sa kanila mamaya. Sabihin mo sa Angkan Liu. Bago ang hapunan, lahat ng Liu ay dumarating at lumuhod para humingi ng tawad, kundi gigibain ang Angkan Liu. Amo, handa na ang resulta ng DNA test. Parehong anak mo sina Liu Dongdong at Liu Xiangqian. Sige, ganun ba? Hindi ko inakalang isang gabing saya. Mag-aanak pala ako ng lalaki at babae. Tikman ninyo ang luto ni Daddy. Kainin nyo habang mainit. Ang sarap talaga. Ang saya palang magkaama. Hoy, hindi ba masarap magluto si Mama? Masarap naman syempre. Pero mas masaya kumain kasama si Papa. Ikaw. Liu Yufei. Anak, ang kulit-kulit mo. Gustong-gusto mo bang mawasak ang pamilya natin? Hayaan mo itong babaeng nanakit kay Jitang, babala ng pamilya Tang. Kung hindi ka luluhod bago maghapunan, gigibain nila ang angkan natin. Liu Yufei, dahil sa lalaking ito at sa mga anak mong ito, kung mawawasak ang pamilya natin, Hindi sila mga anak sa labas. Kahit magtulungan ang Tang at Chen, hindi tayo dapat matakot. wala kang alam. Mamayang gabi, pupunta mismo ang leader ng Longmen sa Tang family. Kapag nakalapit na sila sa Longmen, wala nang tatakbo sa probinsyang ito. Ang angkan natin, parang hangin lang. Kung lalaki ka talaga, dalin mo yung mga batang ito, magmano kay Jitang at humingi ng tawad. Huwag mo kaming idamay. Kung uulitin mo pa yan, sasampalin kita. Ngayong gabi, sasamahan ko ang asawa ko sa piging ng pamilya Tang. Tingnan natin kung paano tayo papatayin. Ikaw, Anong ibig mong sabihin? Gusto mong personal kitang ihatid? hintayin mo. Siya ang lalaking nagbuntis kay Liu Yufei nang walang kasal, taong gubat? Mukha namang presentable. Anong silbi ng pagiging pogi? Na-offend ko ang pamilya Tang pero naglakas loob pa rin pumunta. Wakas mo na yan. Ngayon, magpakumbaba ka na. Dalhin mo itong taong gubat. Kasama ang 2 ito na ipapadala sa pamilya Tang. May pag-asa pa ang angkan nating Liu. Kung uulitin mo yan, maniniwala ka man o hindi. Susuntukin kita. Ako ang kanilang ama, hindi sila mga anak sa labas. Ang tapang mo pala. Sana kapag nakita mo ang Longmen at nang nandyan ang mga Tang, mananatili pa rin ang tiwala mo. Hindi ko inakalang maglalakas loob kang pumunta rito. Bigyan na lang kita ng pagkakataon. Tumuhod ka at tumahol ng ilang beses. Baka sakaling masiyahan ako at mas maging madali ang kamatayan mo. Naririnig mo ba ako? Gusto ni Tang Xiao na tumahol kang parang aso. Bilisan mo't gawin mo. Dongdong at Xiangqian, gusto niyo bang makarinig ng tahol? Opo, sige. Bibigyan ko kayo.
Gusto ng mga anak kong marinig kang tumahol. Gawin mo na ngayon. Anong karapatan mong magsigaw dito? Gago, naghahanap ka ng away. Tumigil ka sa kalokohan. Tumigaw ka. Papatayin kita. Tatahol ka ba? Papatayin kita. Pinapagawa ko sa'yo. Ah. Tumigil. Tigil mo. Tigil? Tuntok. Hihinto kapag sinabing tigil? Tatay, kuya, patayin niyo siya para sa akin. Ikaw ba ang lalaking nagbuntis kay Liu Yufei nang walang kasal? Ilang araw ka nang hindi nagtutoothbrush? Ang baho ng hininga mo. Ang yabang mo talaga. Magaling ka man sa away. Kahit silaw mo ay hindi kalaban mo. Pero ngayong araw ay ang libingan mo. Liu Xiong, ito ba ang mabuting anak at manugang mo? Ni hindi nila iginalang ang Longmen. Mawawala na ang angka ng Liu. Master Tang, pakalma po muna. Hindi lalaban ang angka namin sa Longmen. Lahat ito ay dahil sa batang ito. Walang kinalaman ng pamilya namin dito. O, pinaalalahan din namin si Liu Yufei. Pinaupo namin siya sa tuhod para humingi ng tawad. Ang nangyari, hinayaan niyang pero ipinapanapak niya kami nito. Biktima rin kami. Kung hindi luluhod ngayon sina Liu Yufei at ito, hindi magiging maayos ang buhay niyong Liu. Oo, tama. Naririnig mo ba ako? Bakit hindi ka magluhod agad? Gusto mo bang patayin kaming lahat sa angka ng Liu? Masamang lolo, huwag mong saktan si mama. Malikot ka. Umalis kayo riyan, Dongdong at Xiangqian. Nasaktan mo ba ang sarili mo? Nasaktan ka ba? Tatay, masakit ang puwet ni Changqian. Daddy, sumasakit ang braso ko. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Tay, dapat mong parusahan sila para kay nanay. Panoorin ninyo kung paano ako gaganti. Anong gusto mo? Ang lakas ng lobong paluin ako? Ako ang nakatatanda sa kanya? Hindi kita tatay. Anong problema kung paluin kita? Sino ang may kapal na pabayaan kayong mang-api sa pamilya ko? Ang lakas ng lobong paluin ako? Tingnan mo ang lalaking napili mo. Pinapalo mo ako. Wala ka bang respeto sa tatay ko? Paano mo nagawang paluin ang tatay ko? Nagmamalaki ka sa edad mo at walang galang. Ang kapal mong mang-api sa pamilya ko. Karapat dapat kang paluin. Pero siya pa rin ang tatay ko. Huwag kang mag-alala, makinig ka. Simula ngayon, sinumang mang-api sa pamilya ko. Kahit sino pa ang humarang, tatanggap siya ng sampal mula sa akin. Sige. Liu Yufei, sa kasong ito, wala kaming walang utang na loob na anak tulad mo sa Angkan Liu. Mula ngayon, pinagtatabuyan ka na sa Angkan Liu at tatanggalin kita bilang presidente. Tatay, sa mga nakaraang taon pinagsikapan kong iligtas ang Liu Group na hindi bumagsak. Gusto mo akong alisin sa pwesto? Tama ka, Liu Yufei. Nasaktan mo ang Longmen. At naagrabyado si Tang Xiao. Sisiraan mo ang aming pamilyang Liu. Anong karapatan meron ka na maging presidente ng Liu Group? Pangulo lang naman yan, di ba? Hindi naman yan importante. Hindi mo naiintindihan taon kong pinaghirapan to. Huwag kang malungkot, asawa ko. Magtiwala ka sa akin. Magmamakaawa silang bumalik ka. Ano ba ang katayuan mo? Isa ka lang may-ari ng Midnight Snack Bar, pinakamababa sa lipunan. Ano silbi ng pang-aapi mo sa mga tao? Sa harap ng Longmen, hindi ka man lang langgap. Bawiin mo ang sinabi mo ngayon o maghintay kang sunod-sunuran, luluhod at magmamakaawa para sa kanya. Panaginip lang yan. Nanay, huwag kang malungkot. Tutulungan ka ni tatay. Nanay, ang galing ni tatay. Hihingi ng tawad si lolo sa'yo. Huwag ka nang malungkot, ha? Nakikita mo, naniniwala sa akin ang mga bata, dapat maniwala ka rin. Tiwala lang. Sa 3 araw, tatalima silang babalik ka. Hanggang salita ka lang, mag-isip ka kung paano makakalabas ng buhay. Puno ng Tang Sect, si Tang Xiao, si Liu Yufei, walang kinalaman sa aming angkan. Gawin mo ang gusto mo, susuportahan ka namin. Pakitawan ninyo ang aming pamilya. Hahaha, may pag-unawa ka naman pala. Hindi ka madadig ng pamilya ko ngayon? Hindi ka ba kayang pigilan ng Longmen? Pagdating ng maestro at pinuno ang iyong kamatayan, Pangulo ng Longmenjiang Province, dumating na si Ji Chen Hel, si Chen Shanhe. Hoy, ako si Chen, ang piloto. Tingnan natin kung gaano kakayabang mamaya. Gumagamit ng martial arts ang Longmen sa pagtatag. Ang piloto ng branch na ito ng Longmen ay hindi karaniwang tao. Ilan ang kaya mong talunin? Kaya mo ba si Master Chen? Hoy, wala kang pag-asa. Matalino talaga si Itay. Sa pagpapaalis kay Liu Yufei sa pamilya namin, isinisi ito ni Master Chen para hindi kami madamay. Ahaha. Long Hao. Narinig kong ang master ng Longmen ay napakalakas na leader.
Katulad ni Lao Mo na hari sa Yuncheng, langgam lang sa harap niya. Ikaw, Gusto mo na ba ako ngayon? Ang dami mong iniisip para sa akin. hindi pa huli ang lahat. Kunin mo sina Dongdong at Shengqian at umalis na. Sige, nasabi ko na lahat. Ako na ang asawa mo ngayon. Wala nang mangahas manakit sa inyo. Sinabi ko na sa kanila, kahit dumating ang hari ng langit, tatanggap siya ng sampal mula sa akin. Ang yabang mo talaga. Ang mga master ni Master Chen ay parang ulap, kaya kang durugin ng kahit sino sa kanila. Sige, maghintay ka at imulat mo ang mga mata mo at luluhod ka tatahol na parang aso para sa anak ko. Master Chen, may gagong nagkakagulo ngayon dito. Hinampas pa niya ang mga anak kong si Muyang at Yutian. Wala ka bang respeto sa Dragon Gate? Gusto kong makita kung sino ang matap. Opo, Master Chen. Tingnan mo ang sugat sa mukha ko. Lahat to gawa nitong gago. Naghamon pa ng away. Sinabing basura kayo at ang Longmen. Tol, lumuhod ka rito para humingi ng tawad. Long Hao, naririnig mo ba ako? Halika at lumuhod ka na. Long Hao, bakit pamilyar ang pangalang to? Akong luluhod? Akala mo mas malakas sigaw mo? Gusto mo magpalakasan ng boses? Dongdong, sigawan mo rin ito. Halika rito, lumuhod ka. Ah, sige. Magaling anak. Matapang. Putngina, magmalakas ka kay Master Chen, babasagin ko mga hita mo. Itatapon kita bilang pulubi. Hindi mo kaya si Papa ko. Papakitaan kita ng sampal. Paslit ka, magmamagaling ka sa harap ko. Mamaya, masasaktan ka ng sobra. Master Chen, nakita mo naman lahat to? Ang yabang ng batang to. Pati mga alaga niyang hayop ay mayabang. Matagal nang walang nangahas lumaban sa akin. Laosan, pakitaan mo ng tama. Ano ang kapalit ng panggagago sa Dragon Gate paglapastangan sa Longmen? Pangiinsulto kay Longmen. Parusang kamatayan. Ito ang pangatlong pinakamalakas kay Master Chen. Nilusob niya ang libo-libo ng mag-isa. Walang gasgas man lang. Wala ka ng pag-asa. Kuya, wag mo siyang patayin ng madalian. Dapat nating pahirapan ng paunti-unti. Tol, tapusin mo na agad. Paparating na ang leader ng sekta. Huwag niyong sirain ang kanyang mood. Opo. Long Hao, sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala ngayon. Mahal, ipapakita ko ang tunay na pagwasak. Tay, kaya mo yan. Ang astig ni tatay. Kailangan ko pa bang sumigaw? Minamaliit mo ba ako? Sip-sip na bata ka? Tama si Dongdong. Kung susuportahan mo ako ngayon, di ba sila namatay ng malagim? Baka mo magpanggap sa huling sandali. Paano nangyari yon? Siya ang pangatlong pinakamalakas sa Jiang Province. Napatay lang sa isang palad niya. Ang galing ni Daddy. Naitingnan mo ang lakas ni tatay. Kaya wag ka nang mag-alala. Totoo pa lang napakalakas niya. Mukhang walang saysay ang pag-aalala ko. Imposibleng mangyari to. Sa lakas ng tito kong pangatlo. Kaya patayin sa isang sampal lang, mukhang ang tapang mo para magmayabang. May lakas ka ng loob, Master Chen. Di na natin pwedeng palampasin to. Pagdating ng Master, na lamang, di natin siya kayang kontrolin. Mabubuwisit, lahat tayo pagsisisihin. Tama si Master Tang. Bakit di mo na lang gawin? Mas makakatakot yun sa kanila. Sa susunod, di na sila magmamalakas ang muli. Ngayon makikita natin ang galing ni Master Chen. Isang karangalan pa to sa atin. Mga bata, kayabangan ang kapahamakan. Ang kayabangan ay kapahamakan. May kakayahan ka naman pala. Kung luluhod ka at susunod sa akin, hindi lang kita papatayin, kundi bibigyan pa kita ng yaman at dangal. Meron bang ganyang kabutihan? Pero sino ka ba? Karapat dapat ba sa pagsunod ko? Binibigyan ka ni Master Chen ng pagkakataon subuko. Ito'y dahil pinapahalagahan ka niya. Nangangahas ka pang insultuhin si Master Chen. Bakit pa kailangang makipag-usap sa walang alam? Sa taong mapagmataas. Sayang lang ang oras. Dali, patumbahin na. Matatakot. Dahil wala kang alam sa sitwasyon, karapat dapat kang mamatay. Ano ang nangyayari? Bakit hindi gumagalaw ang timonel? Huwag magmadali. Tingnan mo ang lalaking yan. Kontrolado siya ng tatay ko mula sa malayo. Tama, napakalakas ni Master Chen. Wala siyang pagkakataong lumaban si Long Hao. Naiintindihan ko na. Hindi makagalaw si Long Hao ngayon, di ba? Nakikita ko ang kayabangan mo. Uunahin kitang patayin. Tapos sila naman. Tingnan mabuti. Sino ang hindi makagalaw? Tatay, paano ito nangyari? Malamang problema sa paningin ko to. Chen Shanhe, bilang pinuno ng Longmen, hindi mo makilala ang tama sa mali. Hindi mo maawat ang kasamaan. Puro kaligayahan lang alam mo. Nangaapi ng mahihina. Karapat dapat kang mamatay. May huling salita ka ba?
Ginoong Chen, namatay? Namatay? Pinatay nga niya si Ginong Chen. Masyadong matapang to. Longhao, malaking problema ang ginawa mo. Pinatay mo si Ginoong Chen, hindi titigil ang Longmen. Kung ako'y takot, di ko siya papatayin. Tatay! Tatay! Pangahas mo! Pinatay mo ang aking ama? Hindi ito pababayaan ng Longmen. Papatayin ang buong angkan mo. Or, Chen, Xiao, ako'y pinalayas ko na si Liu Yufei sa angkan ng Liu. Wala na kaming kinalaman sa kanya. Papatayin mo sila kung gusto mo. Wag. Wag nyo kaming patayin. Oo. Patayin. Patayin na. Paano mo nasabi ang mga salitang yan? Ikaw ang may gawa ng problemang ito. Wag mong idamay ang angkan naming Liu. Ikaw na lang ang mamatay. Di na kita ituturing na anak. Pinutol ko na ang relasyon nating ama't anak. Kapitan, ano ang plano ninyo? Buong loba kong makikipagtulungan. Hehehe. Asawa. Nakita mo ng malinaw? Ganito pala sila. Ang pagmamahal na ganito, ayaw namin ito. Hoy, Chen Xiao, tawagan mo agad ang Longmen. Huwag nating papatakasin siya. Tatakas. Saan sila pupunta? Kahit sa dulo ng mundo sila tumakas, di sila makakatakas sa Longmen. Longmen, dakilang tagapagtanggol Long Jiao, mabuting tao. Dakilang tagapagtanggol, ipagtanggol niyo ako, pinatay niya ang aking ama. Pinuno ng pamilya Tang sa Yuncheng, si Tang Juding ay nakita ang tagapagtanggol. Dakilang tagapagtanggol, ang batang ito, umatay kay Master Chen. Nilalabanan niya ang Longmen. Hindi niyo siya dapat palayain. Ang ganitong klaseng tao. Kung walang parusa, ang Longmen ay hindi mairespeto. Parusahan ng mabigat ang mamamatay tao upang mapanatili ang dignidad ng Longmen. Parusahan ng mabigat ang mamamatay tao upang mapanatili ang dignidad ng Longmen. Parusahan ng mabigat ang mamamatay tao upang mapanatili ang dignidad ng Longmen. Longhao, anong gagawin ko? Asawa ko, huwag kang mag-alala. Dahil dumating na ang tagapagtanggol, pakinggan natin ang sasabihin ng tagapagtanggol. Pinatay mo ang master ng Longmen. Kinakalaban mo ang buong Longmen. Hindi ka mapapatawad. Wala kang lugar kung saan ka ililibing. Hoy, bata, bakit hindi ka lumuhod? Magsisi. Dakilang tagapagtanggol, gusto ni Sekmaster makita si Dad pero pinatay siya ng bastardo na ito. Ito siya, isang paghamon sa autoridad ng may-ari. Umilos kaagad at pabagsakin siya. Ipatay sa publiko. Halika. Pabagsakin si Chen Xuan. Dakilang tagapagtanggol. Bakit niyo ako inaresto? Inaresto niyo ba ang maling tao? Dakilang tagapagtanggol. Miley ang inaresto niyo. Ang batang ito ang dapat hulihin. Hoy. May sinasabi ka ba dito? Ikaw ang nahuli. Naimbestigahan ko si Chen Shanhe habang nasa Jiang Province. Pinunan ang sarili niyang bulsa at gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan, lumalabag sa mga patakaran at dapat Inapi. Tagapagtanggol. Kami walang sala. inapi. Sa akala mo nakikita ka ng puno ng sekta upang bigyan kayo ng pabuya? O para ilantad ang krimen ninyo sa madla? Nakalimutan na ba ninyo ang layunin ng Longmen? Hindi maglakas loob na kalimutan. Ano ang layunin ng Longmen? Ipanukala ang katarungan at alisin ang panganib sa mga tao. Naaalala mo ba? Hindi lamang kayo nagpanukala ng katarungan, kayo pa ang naging malaking kanser sa lalawigan Jiang. Nararapat ba silang patayin? Tagapagtanggol, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Halina't dakpin silang lahat, hintayin ang parusa. Dakilang tagapagtanggol. Nararapat mamatay si Chen Shanhe, siya'y walang kasalanan. Sa halip, nakatulong ito ng malaki at may merito. Anong gusto ninyo? Ako? Kailangan mong tanungin ang asawa ko. Ako? Ano ang gusto ni Madam? Hindi ko pa napag-iisipan. Di pa nakakapagdesisyon ang asawa ko, kaya simula ngayon, may utang na loob sa amin ang Longmen. Longhao, huwag magsalita ng kalokohan sa harap ng dakilang tagapagtanggol. May utang ang Longmen sa asawa mo. Kumontak ka kapag nakapagdesisyon na siya. Aalis na ako. Longhao, nananaginip ba ako? Aray, ano? Masakit. Masakit. Bakit hindi ka marunong mahabag kay Shang Xiu? Pero totoo bang may utang sa akin ang Longmen? Ibig sabihin ba nito, makukuha ko ang lahat ng gusto ko? Sa prinsipyo, Wisit, aksidenteng sumama si Liu Yufei sa Longmen Gang. Delikado to. Dati malapit tayo kay Chen Shanhe. May dadamay ba tayo? Malamang hindi.
Nililinis ng longmen ang sarili nilang bakuran. Hindi taga longmen tayo. Hindi nila tayo kayang galawin. Ang mahalaga ngayon ay nakisali si Liu Yifei sa longmen. Magkakaproblema kung tayo ang pagbintangan. Medyo mahirap itong harapin. Delikadong makipag-away sa pamilyang Tang. Tatay, gusto ko ng malaking eroplano. Gusto ko ng palasyo ng prinsesa. Anong kinalaman ninyong dalawa dito? Dongdong at Qianqian, pangako ko sa inyo dito. Tutuparin ko ang mga pangarap ninyo. Ang galing ni tatay. Nanay, dapat matuto ka kay tatay. Kayong dalawa? Tama na. Kung ganon, doon na kayo tumira sa kanya. Wala nang nanay. Biro lang, huwag kayong kuripot. Hey, Yufei. May utang na loob sa iyo ang longmen. Huwag mong sayangin ito. Kung makikipagtulungan tayo sa longmen, walang manghahasong pamilya Liu sa Jiang Province sa hinaharap. Ilang tao kaya ang lalapit sa pamilya natin balang araw? Sobra ang magiging dami. Tigil. Sino ka ba? Magkakilala ba tayo? Bakit ka Mabuting manugang. Ang pagkalito kanina'y hindi sinasadya. nagpagkakamali? Naguguluhan ka na ba o makakalimutin? Kanina lang. Sa harap ng lahat, pinalayas mo ang asawa ko sa angka ng Liu at pinagbantaan mo kaming patayin. Ngayon nagpapanggap kang mabait. Ang kapal ng mukha mo. Ginagawa lang namin ang para sa kaligtasan namin. Wala namang nangyari, di ba? Unawain mo na lang ang tatay namin. Huwag na nating ulitin ang mga nakaraang pagkakamali. Ikaw pa rin ang presidente ng U Group. Oo. Ikaw ang presidente ng U Group. Sabi ko, pagsisisihan mo ito. Ngayon, gusto mong kunin ulit ang asawa ko. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Yufei, ako ang ama mo. Gusto mong lumuhod ako sa'yo? Ayaw mo? Mahal anak, umuwi na tayo. Yufei, huwag kang magpakatanga. Binibigyan kita ng pagkakataon. Pasensya na, Yoko, sa pagkakataong to. Lahat kayong nandito ngayon, nakuha nyo? Kapag inapin nyo muli ang asawa ko, magiging katulad kayo ni Chen Shanhe. Naiintindihan nyo ba? Tatay, hindi pa siya marunong tumahol. Tingnan mo ang utak ko. Sabi ni Dongdong, hindi ka pa marunong tumahol. Gusto niyang marinig. Bilis. Pinipilit mo ba akong gawin na to? Oh! Mukha ba? Hindi, parang tangang aso. Para rin akong tangang aso. Alis na tayo. Hoy, mahal. Nagwagi tayo ng malaking tagumpay ngayon. Dapat ba tayong magpakasara para magdiwang? Ano ang ipagdiriwang? Swertihan lang itong pagkakataon, kapalaran o patayin ng timonero. Malaking kasalanan yan. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Gusto ko ng inihaw na luto ni Itay. Punta tayo sa inihawan ni Itay. Punta tayo sa inihawan ni Itay. Tara na, tara. Hinaan mo, hintayin mo ako. Sige, Oo, totoo bang napangasawa mo siya? syempre may marriage license kami. Si Kuya Hao, presidente ng Grupo Liu, ang sikat na maganda sa Yuncheng. Niloko mo lang siya para pakasal sa'yo. Anong ibig mong sabihin na panloloko? Umaasa ako sa tunay kong galing. Matigas ang apog sa lambot ng pagkain. Hoy Hao, ikaw ba ang huwaran namin? Dapat naming tularan ka at pakasalan ang mayaman at maganda para matupad ang pangarap na ginhawa. Madaling sabihin, alam mo kahirap makakain. Anong mga kondisyon ang kailangan? Una, kailangan gwapo ka. Kung mukha kang tulad naming pangit, titingin ba sa iyo ang mayaman at maganda? Kailangan mo ring maging bayani para iligtas ang dilag. Meron ba kayong tatlo niyan? Ang pinakamahalaga, kailangan maganda ang pangangatawan. Pagkatapos ng trabaho, nanood kayo ng Bold. Nangangalay na ang kanang kamay nyo. Kaya nyo bang umabot ng Kaya mo bang magtagal ng 1 minuto? Sino ang may sabi ng hindi? Sa unang dalawa, hindi kami kasing galing mo. Aminado kami. Ang huli ay di tiyak. Tama ka dyan. Mali ka. Ang payat mo, paano ka nag-aatubiling tanggapin to? Hoy, ano bang pinagsasabi mo? Handa na ba ang pagkain? Gutom na kaming lahat. Malapit ng maluto, binibigyan ko sila ng leksyon sa buhay. Anong leksyon? Paano mapangasawa ang mayaman at maganda at umabot sa tuktok ng tagumpay? Nakakainip? Hoy, Hao. Ang daldal mo talaga. Ngayong gabi ang gabing pangkasal nyo. Tingnan natin kung gaano ka kagaling. Gusto mo ba ng dahon ng sibuyas? Di ko kailangan yan. Doble kayod. Sa tingin mo kaya ko? Huwag kang mag-alala, siguradong gagana to. Hehehe. Hala, gabi na. Matulog na tayo? Sige, matulog na tayo. Hindi na kailangan.
Hoy, ngayon ang gabi ng ating kasal. Nangangarap ka, umuwi ka sa kwarto mo at matulog. Mahal ko. Hindi ako na lang mag-isa sa maluwag na kwarto. Tatay, hindi ko na kaya ang hiningang ito. Paano ako haharap sa mga tao sa Yuncheng? Walang nakakapag-akalang ganito ang mangyayari. Ang lakas ni Long Hao kayang pumatay kay Chen Shanhe. Mukhang kailangan nating humanap ng ibang paraan, mag-isip ng mga alternatibong solusyon. Ang pinakamapanganib ngayon ay may utang na loob ang Longmen kay Liu Yufei. Kung ganon, patuloy nating lalabanan sila, tiyak hihingi sila ng tulong sa Longmen. Maaaring mawasak ang angkan nating Hindi ba tatay? Kalimutan na lang natin. Sayang lang ang paghihirap ko. Dapat nating pilitin gamitin nila ang pagkakautang na ito. Sa ganitong paraan, kahit patalsikin natin sila, hindi makikialam ang Longmen. Para sa Longmen, hindi importante si Liu Yufei. Hindi nila sasayangin ang oras dito. Makatwiran yan. Malubha ang pinsalang natamo ng Liu Group. Mapipilitang bumangon ang angkan ng Liu. Kung nais ni Liu Yufei na manatiling presidente ng Liu Group, kailangan niyang lumapit sa Longmen. Tama. Dongdong at Changqian, tikman ninyo ang almusal na ginawa ni tatay. Ang sarap talaga! Pareho kayong chef ni tatay. Kayong dalawang sipsip, isang araw lang walang papure. Masakit na ba? Bawal bang magsabi ng totoo ang mga bata? Tama! Ang galing sa kusina, marunong magluto. Kayang bumugbog ng tambay. Mahirap makahanap ng ganitong tatay. Pero nakita pa rin namin. Dapat talagang puri. Nanay, bakit hindi si tatay natulog kasama natin kagabi? Ngayong gabi, sa tatay tayo matutulog. Nako, hindi mo ba naaawa kay tatay na mag-isa kapag kakatulog? Mag-asawa naman kayo. Dapat magkatabi kayo sa kama. Ganun naman palagi sa TV, di ba? Talaga? Ang dami niyong iniisip, huwag niyo nang alalahanin ang mga matatanda. Bahala na si tatay dito. Syempre naman, kung hindi matulog si tatay sa atin, mamaya, hindi kami matutulog. Oo, hindi kami tutulog. Talaga naman. Mga paborito kong anak, bigyan ko kayo ng ekstra na paa ng manok mamayang hapunan. Ha? Ikaw ba nagturo sa kanila? Hindi, sumpa ko sa langit at lupa. Wala akong itinuro. Kagandahang asa lang ng mga bata yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Changqian, Dongdong. Makinig kayo sa mga guro nyo sa kindergarten. Naiintindihan nyo ba? Opo, Sige na. paalam na nanay at tatay. Paalam. Gago kang bata ka, anak ka ng walang ama. Hindi kami mga anak sa labas, may ama kami. Oo, may tatay kami. Malakas ang tatay namin. Hoy bata, anong pinagsisigaw mo? Anong sinisigaw mo? Anong iniingay mo? Tinakot mo ang anak ko. Mag-sorry ka agad sa kanya. Anak mo ang nang-ampon sa anak ko. Panahon na para humingi ng sorry, anak mo. May kambal daw sa klase ng anak ko. May nanay pero walang tatay. Kayo kaya yon? Iba't ampum itong walang tatay? Tama ang anak ko. Ganito ba kayo magturo ng mga bata? Ang pagpapalaki ko sa anak ko. Kailangan ba manakit ka? Bibigyan kita ng 3 segundo. Mag-sorry ka sa 2 kong anak. Anong karapatan mo? Pangahas mong bantaan ako. Subukan mong hawakan kami. Tatay, lagi nila kaming inaapi. Tinatawag kaming mga ampom. Sinasaktan din niya ako palagi. Iniipit pa ako sa lupa parang aso. Bakit di mo sinabi sa mama mo? Wala kaming tatay, kaya takot kaming magsalita. Huwag kayong matakot. Ako na ang gaganti para sa inyo ngayon. Kung inapi ka man ng anak ko, karangalan mo pa yon. Utang inang karangalan. Pangahas mong sinaktan ako. Di mo tinuruan ang anak mong mag-sorry. Mali ba akong manakit ngayon? Nangahas kang manakit. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kahit ang hari ng langit pa ang dumating, mabubugbog ka sa pangapi mo. Ma, hintayin niyo ako. Hintayin niyo ang asawa ko. Paparusahan ko kayo. Hello, mahal. Nabugbog kami sa kindergarten kasama ang anak mo, mahal. Malapit nang dumating ang asawa ko. Makinig ka. Ang asawa ko ay general na manager ng Tang Group. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Maaari ko pang hilinging pagbigyan kanila. Galing ka pala sa Tang Group. Kaya pala ang yabang niya. Ngayon natatakot ka na. Ngayon lumuhod ka at magmano sa akin. Hanggang sa masiyahan ako. Kahit ang pamilya Tang ay hindi ako pinapaluhod. Ano ka ba? Ayaw mong magsisi, no? May oras ako ngayon. Makikipaglaro ako sa'yo. Ituturo ko sa'yo ang tunay na pagpapatunay ng dangal. Mahal,
Tawagan mo si Tang Muyang. Halo. Ako si Long Hao. Bibigyan kita ng 5 minuto para makarating sa kindergarten. Kapag nahuli ka, 1 segundo, 1 sampal. Simula na ang oras. Bakit ako hinahanap nitong gago? Hindi ko pa siya pwedeng gambalain. Puntahan muna natin. Tumawag ng tao. Tingnan mo ang buong Yuncheng. Sino ang may lakas ng loob na tutol sa pamilyang Tang? Malalaman mo rin. Sino ang may kapal ng mukhang mang-api sa pamilya ko? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Mahal. Itay. Tatay. Yung gago na to, tingnan mo ang tama niya sa akin. Na magalahat, gaano karaming hyaluronic acid ang kakailanganin ko dito? Ang lakas ng loob mong hawakan ng asawa ko. Ang tapang mo talaga. Ano ba? Braso o binti ang uunahin? Wala bang pangatlong opsyon? Oo, ngayon ay luhod kayo at manikluhod sa amin. Para sa 2 maliliit na hayop na ito, lumuhod kayo at tumahol na parang aso sa anak ko. Kung masaya ang anak ko, pagpapatawarin ko kayo. Matutong tumahol? Dongdong Tiangqian, maganda ang mungkahi ng tatay at nakakatuwa ito. Ano sa palagay ninyo? Makatwiran naman. Masarap siguro ito. Hindi lang mga hayop na ito, kundi pati tanga din. Pinapaluhod pa kayo at tumahol na parang aso at interesado pa rin kayo. Ha ha ha. Long Hao, ano ba ang gusto mong gawin? Huwag kang mag-alala dahil gusto nilang maglaro. Makikipaglaro ako ngayon. Sakto, para maibuga ni Dongdong at Tiangqian ang sama ng loob. Pagbigyan ninyo ako, ayoko sa pang-aapi ng mahihina ayon sa kasabihan. Ang anak na hindi nagpapakabait ay kasalanan ng ama. Pwede kong palayain ang batang mataba na ito. Pero kayong 2 matanda ay dapat lumuhod at tumahol. Kapag napatawa ninyo si Dongdong at Tiangqian, saka ko kayo palalayain. Pinaluluhod ako sa 2 paslit na ito. Nababaliw ka na ba? Siyempre, may sira talaga ang utak niya. Paano sila magkakaanak ng 2 tanga? Natawa na ba kayong lahat? Sige, gusto ninyong maglaro, di ba? Samahan ko kayong maglaro ngayon. Ibigay niyo sa akin. Ano ang gusto mong gawin? Makinig kayo. Ako ang down group. Tang Xiao, sagipin mo ako. Tang Xiao, sagipin mo ako. Zhou Da. Bakit ka nandito? Tang Xiao, may nangaapi sa asawa at mga anak ko. Nandito ako para turuan siya ng leksyon. Sinabi kong malinaw na ako ang general manager ng Tang Group. Sinapak pa rin niya ako. Tang Xiao, ni hindi niya iginalang ang angka ng Tang na parito ka sa tamang panahon. Turuan mong mabuti ang gagong ito. Maligayang pagdating. 10 segundo kang maaga, kaya nakaiwas ka sa panibagong bugbog. Gago, paano ka nangahas magsalita ng ganyan? Para ka lang pangalawang binata ng angka ng Tang. Paano ka nakatapang magsalita ng ganyan? Naghahanap ka ng kamatayan. Kayong 2 bulag na tanga, nangangahas siyang gambalain. Mabuti pang suntok. Tang Xiao, bakit mo ako sinuntok? Halika rito. Anong ginagawa mo? Ang 2 ito, akala nila sila ang general manager ng angkan ng Tang. Pinagtripan ang 2 naming anak, pinaupong aso ang mga anak namin. Anong parusa sa palagay mo ang nararapat sa kanila? Kayong 2, lumapit kayo, magluhod. Magluhod ka sa kanya. Lumuhod ka na lang, huwag kang magdaldal ng kung ano. Ikaw naman, hindi mo ba ako narinig? Lumuhod ka. Nasiyahan ka na ba? Hindi pa sapat yon? Ngayon, kayong 2 ay lumuhod at tumahol na parang aso hanggang mapatawa nyo ang aking 2 anak. Palalayain ko kayo kung hindi nyo sila mapapatawa hanggang sa sila'y mapatawa nyo. Matuto ka na, bilisan mo. Maraming bagay na kailangan mong pigilan, huwag kayong tumawa ng agad. Baka maumay tayo. Sinisiguro kung pipigilan ko. Sige, awaw. Aw, aw, aw. Masaya ka na? Oo, ito ang pinakamasayang araw ko sa kindergarten. Wala nang mananakit sa amin ng kapatid ko. Juye, maglalakas loob ka pa bang manakit? Hindi na ako maglalakas loob. Oo, okay na. Umalis na kayo, oo? Sige, alis na. Pwede na ba akong umalis? Maganda ang ginawa mo ngayon. Ipagpatuloy mo. Long Hao Liu Yufei. Huwag kayong magpakampante. Papatayin ko rin kayo balang araw.
Okay, mahuhuli na kayo sa eskwela. Pasok na kayo. Paalam na nanay, tatay. Kita kids! Salamat. Nagpapasalamat ka? Pwede bang maging mas totoo ka? Lumabas ka na. Pinalayas ka na ng pamilya Liu sa bahay. Anong plano mo ngayon? Gusto mong maging bossing sa barbecuehan ko? Kung araw-araw may bossing na magsiservisyo sa mga customer, hindi magiging patay ang negosyo. Para akong gatasan. Hindi ba't yan ang tamang paggamit ng resources? Nitong mga nakaraang taon, buong puso kong inalay ang Liu Group. Siyempre, pangarap kong makabalik sa Liu Group. Pero masyadong mapagmataas sina Liu Xiong at Liu Ming. Gusto mong bawiin ang Liu Group sa kanila. Matutulungan kita. Paano mo ako matutulungan? Nakalimutan mo meron tayong longmen. Walang saysay ang utang na loob. Kailangan mo lang hanapin ang Dragon Gate Guardian. Sabihin mong gusto mo ang 100% shares ng Liu Group. Sino pang shareholder ang tatanggi? Pero sayang naman ang malaking pabor na to. Para lang dito. Makakaipon pa tayo ng mas maraming pabor. Ang importante, makuha muna ang lahat ng shares. Planuhan na lang natin ang iba pagkatapos. Sige na nga. Gamitin na natin ang pabor na to. Tara na. Simula ngayon, si Liu Ming ang bagong presidente ng Liu Group. Umaasa ako sa inyong suporta at pakikiisa upang muling sumikat ang Liu Group. Mga shareholders, gagawin ko ang lahat para palaguin ang Liu Group. Hindi ko kayo bibiguin. Bakit ka nandito? Ahaha, Yufei, kung babalik ka sa Liu Group, malugod ka naming tatanggapin. Pero ang posisyong Pangulo ay naibigay na kay Liu Ming. Kung papayag ka, maging vice-presidente ka na lang. Tama si Itay, kung gusto mo talagang bumalik, maging vice-presidente ka na lang. Mga direktor, alam naman nating lahat na kung hindi sa mga pagsisikap ko, sana'y bumagsak na ang Liu Group. Huwag kang magmalaki. Tagumpay ito ng lahat. Paano naging sayo lang? Walang hiya ka ba? Wala itong kinalaman sa'yo. Anong gusto mong sabihin? Ibabalik ko ang dapat sa akin. Liu Yufei, gusto mo pang maging Pangulo? Panaginip lang yan. Hindi ikaw ang masusunod. Hindi ba't kami ang may saysay? Si Itay ang tagapangulo. Sinabi ba niyang hindi? Sino ang may huling salita? Tagapag-alaga. Salamat. Kita ko na ang tagapagtanggol. Punta ako rito para sa isang bagay. Magsalita ka. Simula ngayon, si Miss Liu ang bagong tagapangulo ng Liu Group. At sa may 100% na pagmamayari, may problema. Hindi po. Ginoo, hindi ito maaaring gawin. Pinatalsik na siya sa pamilyang Liu. At saka, ang tatay ko, ang tagapangulo. Paano ito nangyari? Tagapagtanggol. Ang loob na usapin ito ng aming Liu Group. Kahit ikaw ang tagapangalaga, hindi ka basta makikialam. Panghihimasok? Hindi ako narito para makipag-usap, kundi para magpabatid. Kung tatanggi kayo sa isang salita mula sa Longmen, sa loob ng 1 minuto, ang Liu Group ay mababaon sa utang. Naniniwala ba kayo? Hindi. Panginoon ko, hindi naman kami nagkasala sa inyo. May utang na loob ako kay Miss Liu. Habang kailangan niya, tutulungan ko siya. Yufei, ako ang tatay mo. Napakalupit. Ang tuso ba ang unang magsumbong? Nakalimutan mo na ba ang aral kahapon? Masyado ba akong mabait sa'yo? Yufei, hindi ka ba natatakot mabulagan? Tay, ako na ang magre-retiro para sa'yo. Tay, pang-aabuso. Yufei, tignan mo ang ginawa mo. Kung may sakit ka, umuwi ka na? May problema ba sa paglilipat ng shares mo? Hindi. Ginang, sa inyo na ang iba kung maglalaro sila ng mind games. Tawagan niyo lang ako. Paalam, salamat tagapagtanggol. Sige na mga kasama, pirmahan na ang kasunduan. Kahit wala kayong shares, nakakatanggap pa rin kayo. Hindi ka pwedeng pumirma. Bababa ang dividend? Nagsinungaling siya sa inyo noon.
Pag-aari na niya ang 100% ng shares. Ang sabi niya ay siya ang masusunod. Hindi ka ba matatakot? Pagkatapos, pinaalis ka niya sa Liu Group. Maxi, mga kasamahan, kayo ang mga mahahalagang empleyado ng Liu Group. Hindi kayo pababayaan ng Liu Group. Wala na talagang equity ang mga ito ngayon. Pero may kontrata na kayo ngayon. Malinaw na nakasaad dito. Ang inyong equity ay magiging dividend ratio. Sa ganitong paraan, mas malaki ang matatanggap ninyo taon-taon. Isipin ninyo, hindi ba tama ito? Tama, tayo'y mag-compute. Mas marami itong milyon kaysa dati. Malinaw na nakasulat dito. Naniniwala ako na hindi tayo lolokohin ni Mr. Liu. Kilala ng lahat ang aking pagkatao. Hindi ko kayang ipagkanulo ang mga kaibigan para sa pera. Ako, si Liu Yufei, hindi ko gagawin iyon. Mr. Liu, o chairperson, pipirma ako. Pipirma rin ako. Kung mahina ang loob, madaling masaktan. Liu Yufei, nainis si Dad sa'yo. Wala kang pakialam, okay? Sa tingin ko ay naubos mo na ang mga pabor ng Longmen. Paano kanila tutulungan sa hinaharap? Hahaha, makinig ka. Huwag mong kalimutan na ininsulto mo ang pamilyang Tang. Nakatingin sa iyo ang pamilyang Tang. Sa tingin mo, palalampasin kanila? Hindi maganda ang mangyayari sa iyo. Tama ang sinabi ni Liu Ming. Naubos na ang pabor ng Longmen sa atin. Siguradong hindi na nila ako tutulungan. Tiyak na lulusubin ng pamilyang Tang ang Liu family. Huwag kang mag-alala. Mahal, nandito ang asawa mo. Ang kompetisyong ito sa negosyo, hindi masusolusyonan sa awayan. Malakas ang ekonomiya ng pamilyang Tang, hindi kaya ng Liu family. Kapag inatake nila ang Liu family, hindi natin kakayanin. Mahal, bakit hindi ka naniniwala? Sabi ko't nandito ako. Walang magiging problema. Ang lakas ng loob mo. Sabihin mo nga, ang plano mo. May paraan sa bawat problema. Dapat hindi na ako umasa sa'yo. Kung hindi, pamahalaan mo na lang ang karinderya. Kapag sumikat ang negosyo, magtayo tayo ng mga branch. Seryoso ka ba talaga? Sige. Sabi mo makikipagtulungan sila Tang sa Longmen. Bakit hindi tayo? Naisip ko rin yon. Malaking organisasyon ng Longmen. Paano tayo papansinin ng Liu family? Nakalimutan mong dati pangunahing pamilya ang Liu sa Yuncheng. Kahit humina na ngayon, may natitira pa ring impluensya. Nandyan pa ang pundasyon. Paano natin malalaman kung hindi susubukan? 2 beses mo nang nakausap si Long Zhao. Pag nadali ka na, mag-iingat ka na. Yayain mo siyang kumain. Baka matulungan ka niya. Sige, susubukan ko. Tatay, dumating na ang pagkakataon natin. Anong pagkakataon? Nabalitaan kong ginamit ni Liu Yufei ang pabor ng pintuan ng Dragon para makuha ang 100% shares ng Grupo Liu at naging chairman. Kapag wala na ang pabor ng pintuan ng Dragon, kumpiyansa nating makakalaban sila. Di ko inakala na gagamitin niya ang pabor dito. Ang tanga naman. Pero kung sisirain ng Dragon ang pamilya Tang, masisira talaga ang pamilya Tang. Pero ngayon, binigyan niya tayo ng pagkakataon. Sige, tatanggapin natin. Kahit di natin kayang talunin si Long Hao sa larangan ng negosyo, iuubra ang lakas, aayusin ko agad. Maghanap ka ng paraan para makipagpulong sa tagapagtanggol ng pinto ng Dragon para sa pagkikita, baka may pagkakataon para makipagtulungan. Sige, ayusin ko agad. Halika, atin ko para sa iyo. Salamat, Nay. Kailangan ko pumunta sa CR. Sama ako, ha? Pumunta kayo at bumalik agad. Dongdong, alagaan mo ang kapatid mo. Alagaan mo siya, ha? Mag-ingat kayo. Sorry, Pasensya na. saan ka nang galing? Wala ka bang mata? Huwag mong apihin ang kapatid ko! Huwag mong hawakan ang kapatid ko! Pangahas ka, pumatay ka pa. Anak sa labas na walang ama. Kaninong anak to? Walang nag-aalaga. Ang bastos mo. Nasaktan ba si Chiang Qian? Nay, bigla na lang silang sumulpot. Nagkasalubong kami. Nagsorry na rin si Kian Kian. Pinagtulakan pa niya si Kian Kian. Tinawag pa kaming mga batang kalye. Uy, di ba to si Long Hao? Mahal, kilala mo siya. Kakilala ko yan, magkaklase kami noon. Nung malapit na mag-CET, na-expel siya sa away. Di na nakapag-college entrance exam. Kung baluktot ang pinagmulan, wala ring katuturan ng bunga. Kaya pala ganyan ang ugali. Mag-sorry ka sa anak ko. Long Hao, asawa mo to? Parang hindi naman. Walang katuturan to.
Paano napangasawa ng hampas lupang to ang magandang yan? Dahil magkaklase tayo noon. Mag-sorry ka sa dalawang anak mo. Itong usaping ito, palampasin ko na. Naku. Sira ba ang pandinig ko? Ako pa magsosorry? Sinaktan nila ang girlfriend ko. Dapat silang parusahan. Sino ka ba? Ano ang karapatan mong pagsabihan ka? Nagsisimula na si June ng kanyang sariling kumpanya. Ang net worth niya ay lampas 100 milyon. Para sa pobreng tulad mo, malamang hindi ka pa nakakita ng milyong piso. 100 milyon. Walang kwenta yan sa isang tunay na mayaman. Pero sa pobreng to, parang kalawakan, yun, Humingi ka ng paumanhin. ganda. Ang ganda mo talaga. Paano nangyaring kasama mo ang basurang di nakatapos ng high school? Ang tatay ko ay hindi basura. Makapangyarihan siya. Pag nagalit ang tatay ko, magkakaproblema ka. Aray, takot na takot ako. Long Hao, talagang anak kanya. Kaya mo, hanggang yabang lang. Haha. At tama silang pareho dahil ayaw mong humingi ng tawad. Hindi kita pagbibigyan ngayon. Sige, tingnan natin kung paano mo lapastanganin si June. Long Hao, akala mo ba parang high school pa rin ang pagpapanggap mo? Ang mga katulad mo, karapat dapat lang maging bodyguard. Sige nga, maging bodyguard mo ako. Bigyan kita ng 5,000 kada buwan. 5,000 piso? Sobra naman yan. O, klase, bigyan natin siya ng leksyon. Ang daldal mo. Ang lakas ng loob mong hampasin ako? Sino ang walang modo? Ikaw. Long Hao, subukan mong hawakan siya. Subukan mo nga. Ako'y hinahampas mo. Tigil na kayo. Tumigil na kayo. Matagal ko na kayong dalawa pinagtiisan. Ikaw na lugmok sa hirap, ako pa ang minamaliit. Maniwala ka't hindi, ipapapatay kita. Hindi ako naniniwala kung hindi kayo hihingi ng tawad sa mga bata ngayon. Paalisin ko kayo ng pahalang. Aray, ang sakit. Bitiwan mo. Mag-sorry ka. Ano pang ginagawa mo? Mag-sorry ka na. Sige na. Pasensya na. Sino ang gago? Sabihin mo, ako. Ako, Duo-duo at kiyang-kiyan. Patawarin sila. Sige na, patawarin na natin. Kita mo kung gaano kabait ang anak ko ngayon. Alang-alang sa anak ko, papaubaya ko na kayo. Umalis na kayo? mahal. Okay ka lang ba? Long Hao, hintayin mo ako. Hindi pa ito tapos. Ano? Gusto mo pang ipagpatuloy? Class reunion, mamayang gabi. May lakas ka pa bang sumama? Class reunion? Bumalik na rin si Sanjia Liang sa Yuncheng. Kasama rin siya. Hindi ba kayo magka-best friends? Hindi mo pa siya nakikita? Ano ang sinabi mo? Bumalik si Xiao Liang? Nabuli siya. Paglaban mo siya, kakatanggal lang sa trabaho. Ngayon, general manager na siya ng Zhao Group sa Jiang Province. Kahit ang pamilyang Tang sa Lianyun City ay nagyuyukot sa kanya. Dahil reunion ng mga dati naming kaklase, dapat akong sumama. Sige, alas 7 mamayang gabi, sa Hotel Diho, hihintayin kita. Hoy, mahal. Hindi ba't magkaibigan sina Sun Jialiang at Long Hao? Bakit mo sinabi sa kanya to? Dati silang matalik na magkaibigan pero nagbabago ang puso ng tao. Pag-isipan mo, isa ay general na manager ng Zhao Group, ang isa naman ay palaging talo. Kung ikaw si Sun Jialiang, pamilyar ka pa ba sa kapatid na to? Hindi. Tama, mamaya. Panoorin nyo kung paano ko siya idudurog. Tigil na ang away. Ayos ka lang? Hao, kung hindi ka darating, mamamatay ako. Kuya, Hao, Huwag kang duwag. Sabay tayong mabubuhay at mamamatay, magkapatid. nakipag-away si Long Hao sa eskwela, malubha ang sitwasyon. Pagkatapos pag-usapan, pinatalsik siya. Sana maging babala ito sa inyo. Kuya Hao, pasensya na nadamay ka. Okay lang. Kahit mag-aral pa ako, hindi naman ako makakapasa sa kolehiyo. Kuya Hao, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ang akin ay iyo na. Ganun nga ang nangyari. Hindi ko inakala. Lampas 10 taon na pala. Isa ang Zhao Group sa top 3 sa Jiang Province. Makakapag-manager siya sa Zhao Group. Magaling talaga siya. Siya lang ang kapatid na kinikilala ko. Uy, ayan na siya.
Hindi ba't si Long Hao tong natanggal sa trabaho? Bakit siya nandito? Sinong nagsabi sa kanya? Hindi nga siya nag-college entrance exam. Mukhang hindi maayos ang kalagayan niya. Malamang nalaman niyang may class reunion ngayon para makapaglibreng kain. Tingnan mo mga damit niya. Talagang wala siyang asenso. Talagang talunan siya. Hoy, di ba sabi mo pupunta si Xiaoliang? Nasaan na? General manager na siya ng Xiao's group. Hinahayaan mo pang tawaging Xiaoliang? Mr. Sun na ang tawag mo? Gets mo? Akala mo tinanggal ka dahil tinulungan mo si Son at makikinabang ka pa sa kanya? Hindi mo ba alam ang lugar mo? Akala mo kapatid pa rin niya turing sa'yo? Karapat-dapat ka ba? Hindi mo nauunawa ng samahan naming ni Xiaoliang? Baka sakaling maawa si Sun, bigyan ka ng trabaho sa pinto bilang bantay. Di ba't parang aso lang na bantay yon? Kanyang klase lang talaga ang kaya niya. Lahat handa na. Xiaoliang. Xiaoliang. Nalito mo ako. Ano ang ibig mong sabihin? Pwede mo pa tawagin din si Xiaoliang? Ako ngayon ang general na manager ng Xiao's group. Ako si Ji Sun. Long Hao, sinabi ko na noon sa iyo, huwag makipagrelasyon kay Ji Sun. Ngayon, lumuhod ka, humiling ka ng tawad kay Ji Sun. Ako ang manager ng Xiao's group. Paglapastangan mo sa akin, paglapastangan mo ang Xiao. Kung hindi kita paparusahan ng maayos, ano ko ito ipapaliwanag sa grupo? Xiaoliang, gusto mo bang lumuhod ako para sa'yo? Wala si Ji-san na oras para magbiruan sa iyo. Lumuhod ka agad? Kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintuang ito ngayong araw. Pagpaluhod sa'yo, bingi ka ba? Mukhang ako lang ang may gustong magkaayos. Totoo nga, nagbabago ang tao, Ji-san. Nakakamangha. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Lumuhod ka na ngayon. Kapag dumating na si Zhao Xiao, hindi na ito magiging simple. G. San, nagsasabi ka bang darating ang binatang Zhao? Oo, ang pangatlong binata ng Zhao Group darating sa ating class reunion. Hindi lang yon. Kasama rin ang pangalawang binata ng pamilyang Tang at mga kilalang binata. Napakaswerte mo ngayong araw na ito. Salamat lahat kay Ji-san. Kung wala si Ji-san, hindi natin makakasama ang mga binatang ito. Tagay tayo para kay Presidenting Son. Long Hao, bakit di ka agad lumuhod? Hindi lang pagluhod ang gagawin mo. Ano? Bigla ka nang naging aso. Mag-ingat ka, gagawin kitang aso. Hindi ako naniniwala. Long Hao, dahil sa ating nakaraan, binigyan kita ng tsansa, pero napakawalang utang mo. Huwag kang magalit kung maging bastos ako. Sige na. Long Hao, magaling ka sa away, pero mga bihasang gwardiya ito, hindi tulad ng mga tambay. Pagkatapos, ipapasampa kita sa wheelchair. Tingnan natin kung matibay ka. Lumuhod ka na lang. Bakit mo pinapahirapan sarili mo? Sa kanila ka aasa, hindi nila kaya. Tagay ng walang problema. Suntukin niyo siya. Bugbugin hanggang lumuhod. Ayaw talunin. Sun Jialiang, kung wala na sa'yo ang pagkakaibigan, huwag kang magtaka kung maging bastos ako. Anong gusto mo? Binabalaan kita. Kung magkakagulo ka dito, isang paraan lang ng kamatayan ang may iwan sa'yo. Ang pangatlong binata ng Zhao Group. Nandito na ang pangalawang binata ng Tang Group. Tinong Tang. Bakit nandito ang masamang bituin na ito? Anong nangyayari? Binatang Zhao, umalma ka, siya nga ito. Pinalang hiya niya ang grupo Zhao. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Hindi ko inasahan. Marunong pala siyang sumunto. Tingnan mo, lahat ng ito'y kanyang binugbog. Wala bang alam si Zhao Xiao? Kaklase din namin itong loko. Bastos siyang magsalita. Si Ji-san para sa angkan Zhao. Paluhurin mo, ayaw niya. Hindi ito para bigyan ng muka si Zhao Xiao. Hoy, sa Jiang Province, kakaiba ang may lakas na tumutol sa amin. Lumuhod ka ngayon din. Kayang-kaya kong baliin ang mga buto mo. Ang sino mang magsasalita ng ganyan sa harap ko, ay patay na or walang kwenta. Long Hao, mabait na si Zhao Xiao sa'yo. Huwag kang walang utang na loob. Zhao Xiao, sayang lang ang oras sa basurang ito. Pauralin mo na lang siya. Tatahimik na. Yan Kan, sirain mo siya. Long Hao, ito ang hiniling mo.
Panauhin ng Ang Kanzao si Chan Kan. Ang kanyang kung fu'y nasa rurok na ng kahusayan. Hindi kakasya ang mong kahambog na kakayahan. Baldado lang yan. Ngayon ipakikita ko sa iyo ang kapangyarihan ng banal na baldadong paa. Yun na ba? Paano siya naging ganong kalakas? Ano nangyari? Yun, mga tambay lang ang kaya niyang daigin. Paano mo natalo pati si Tian Chan? Ang interesante naman yan. Kaya palang talunin si Tian Chan. Hanga ako sa'yo. Pwede kang maging bodyguard ko. 1 million kada buwan. 1 million kada buwan. Higit sa 10 million kada taon. Swerte si Long Hao. Oo, ang kita ng kumpanya ko kada taon ay wala pang 10 milyong yuan. Sumusunod lang siya kay Zhao Xiao. Madali lang kumita ng milyon-milyon. Long Hao, karangalan mong may gusto sa'yo si Young Master Zhao. Bakit hindi ka lumuhod at magpasalamat kay Mr. Zhao? Long Hao, hindi kailangan ni Young Master Zhao ng asong. Pagmadali ka at lumuhod para kay Young Master Zhao. Ang sampal na anto sa kalupitan mo. Ang sampal na anto sa kawalan mo ng utang na loob. Ang sampal na anto ay asong ka, hindi tao. Mula ngayon, tapos na ang pagkakaibigan natin. Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan? Sabihin mo ang totoo, lahat kayo dito ay basura. Sino ang makakapatay sa akin? Long Hao, napakaloko mo. Nangahas kang laiton si Zhao Xiao. Alam mo ba ang kapangyarihan ng pamilyang Zhao? Hindi ko alam pero kasing lakas ba ng Jiangmen Bra? Ang Jiangmen branch na sangay, pinakamalakas na grupo sa Jiang Province, walang makakapagpabagsak nito. Pero tandaan mo, hindi ko pinapansin ang Longmen branch ng Jiang Province, lalo na kayong mga langgam. Kung hindi ko kayo pinatawad kanina, tignan nyo. Kayong mga basura hindi tatagal sa ilang hampas. Siguradong pilay na kayo ngayon. Nakakita na ako ng loko. Pero di pa ako nakakita ng kasing loko mo. Kaya ngayon ay masisiyahan ka. Sa wakas nakita na kita. Ang gantry branch na sangay ay wala sa isip mo. Di ko ito nakita dati. Bibigyan kita ng 2 milyon. Umayag ka na lang na maging aso ko. Tang Ershao, sa tingin mo karapat dapat siya. Long Hao, naghahanap ka ng kamatayan. Nasaktan ko si Young Master Zhao, ngayon nasaktan mo si Master Tang. May karapatan ka bang magsalita dito? Tang Xiao, magkakilala ba kayo? O, kaya sabihin mo sa kanya, kung karapat dapat ba akong gawin siyang aso ko? Ano? Ano ang sinabi mo? Cao Xiao, makinig ka sa akin. Umalis na tayo dito agad. Hindi natin kayang awayin tong lalaking uto. Hindi natin siya kayang kontrahin. Maliban sa Dragon Gate, walang hindi kayang tapakan ni Xiao Yun Xiao. Ang Muyang, ang pamilya niyo sa Yunqing ay makapangyarihan, pero natatakot ka pa sa isang hamak na Ginoong Zhao, makinig ka na lang sa payo ko. Hindi natin kayang gambalain ang lalaking ito. Kung ayaw mong sumunod, umalis ka na mag-isa. Ako si Zhao Yun Xiao, hindi ako nahihiya. Si Ginoong Tang, kahit may konting kung fu, sa harap ng pamilya Zhao, parang langgam lang siya. Marami pang higit na makapangyarihan sa pamilya Zhao kaysa kay Chang Kan. Wala ka sa kanila. Ginoong Zhao, ayoko na. Kung ayaw mong makinig, wala na akong magagawa. Ingatan mo na lang ang sarili mo. Kung ayaw mong mamatay, sumama ka sa akin. Hoy Ginoong Tang. Hahaha, maliit lang na lugar ito. Hindi ka magtatagumpay dito. Makinig ka na lang sa kanya. Makinig ka para iwas problema. Akala mo natatakot ako sa basurang katulad mo. Ang pamilya Zhao ay may mga eksperto, kayang patayin ka. Sige, hihintayin ko. Pero bago yon, may babayaran ka muna. Sa susunod, magsalita ka ng maayos. O sasampalin kita sa tuwing magkikita tayo. Gago ka. Ang lakas ng loob mong manakit? Kung may sasabihin ka pang isa, bubunutan kita ng lahat ng ngipin. Lahat tayo, hindi nagkita sa loob ng 10 taon. Malaki na ang pinagbago. Dati yung mga taong may malinis na puso. Ngayon ay mga mapagpanggap na lang. Mga oportunistang walang paninindigan. Nakakadismaya ang lahat. Magpakasaya ka na. Pagsisisihan mo rin ito.
magsisising mabuhay siya sa ginawa. Pagdadanasin ko siya ng gusto, alam ko, huwag kang magalit. Pag-isipan mo ito, Ginoong Zhao. Maraming eksperto sa angkan natin. Kahit sino sa atin kayang talunin siya. Zhao, Xiao, huminahon ka. Wala itong kwenta para pag-init ulo mo. Pinatay mo siya parang langgam lang. Ginoong Zhao, tingnan mo, mga kaklase ko ito. Nais ko sanang magsama-sama tayo para magsaya. Hindi ko inasahang ganito ang mangyayari. Kasalanan ko lahat ito. Galit na galit ako ngayon. Kailangan kong magpahinahon. Ikaw lang, Ginoong Zhao, ito ang nobya ko. Isang karangalan pagsilbihan kayo, Ginoong Zhao. Huwag kayong mabahala, Panginoong Zhao. Sisiguraduhin kong maalwan ang gabi ninyo. Bakit ayaw mo? Hindi po, Ginoong Zhao. Nagagalak kong makapagsilbi siya sa inyo. Magsaya kayo ng lubos. Magpatuloy ka. Hindi mo ba naiintindihan? Masaya si Ginoong Zhao. Ano man ang gusto mo, papangako niya lahat. Dodoblehin ang halaga ng kumpanya mo. Sinong babae ang ayaw? Tama ka. Tawa na ako sa babaeng ito. Panginoon, Sangay ng Longmen sa Jiang maglagay ng bagong leader agad. Pagandahin din ang kalinisan sa loob. Marami sigurong katulad ni Chen Shanhe. opo Panginoon, inanyayahan ako ng madam. Pupunta ba ako? Siyempre, inutusan ko siyang magpakain sa'yo. Bigyan mo ng lahat ng kailangan niya. Naiintindihan mo? Inanyayahan din ako ng pamilyang Tang na mamigay. Gusto nilang makipagtulungan sa Longmen sa pamamagitan ko. Inimbitahan ka, pumunta ka, pero hindi para tulungan siya, kundi para babalaan siya. Kung hindi nila alam paano paghiraptin ang asawa ko, pwede kang gumawa ng sariling desisyon. Diretso mong ipasiya ang buhay at kamatayan nila. Opo. Kamakailan, biglang lumitaw ang pamilyang Zhao mula Jiang sa Yuncheng. Tiyak may layunin sila. Bantayan niyo sila. Opo. Sige. Hoy, Kuya Hao. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Kamusta ang kalusugan mo ngayon? Nagluto ako ng bato-bato para sa iyo bilang suplemento. Umalis ka na dito. Ang late ng pagbisita ni Kuya Hao para mag-inspection. Bakit hindi ka na lang umuwit magpainit ng kama kasama ang amo? Ha. Tapos na ba kayong magbiruan? Narito ako para pag-usapan ng seryosong bagay. Ang tindahang ito, ipapamana ko sa inyo. Pamahalaan niyo ng maayos. Iba na talaga kapag nakapag-asawa ng mayaman at maganda. Bigay na lang ng bigay ang tindahan. Ang daldal mo, sabihin niyo kung gusto niyo o hindi. Siyempre, gusto namin, pero iiwan pa rin kita ng parte mo. Magkapatid ba tayo? Hoy, kung ituturing mo kaming kapatid, magkapatid tayo. Pag yumaman na ang isang tao, nagbukas ng maraming sangay at nagkaroon ng milyon-milyong yaman, makikilala pa kaya niya ang dati niyang mga kapatid? Kuya Hao, ano pong pinagsasabi niyo? Siyempre po, magkapatid tayo. Ano ang kapatiran? Hindi pababayaan, hindi susuko, hindi malilimutan, magbahagi ng biyaya, hirap, tama yan. Kuya Hao, parang may iniisip ka. Anong iniisip ko? Kakaunti lang ang customer ngayon. Magsara na tayo ng maaga. Tara, maginuman tayo. Sige, Kuya Hao, pagkatapos ng mga mesang ito, sabay tayong uminom. Sige. Nakuha ko na ang impormasyon. Ito ang tindahan ni Long Hao. Maganda ang kita nila. Naglakas loob gambalain si Zhao Xiao at ako'y sinaktan. Ngayon ipapakita ko ang kapalit ng panggugulo sa amin. Kumuha ng mga gangster na wasakin ang tindahang ito. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko sila ngayon. Uy, Juye, may ipapagawa ako sa'yo. Hindi problema ang pera, basta gawin mo ng maayos. Darating na sila, manood na lang tayo rito. Tumusong. Huwag kainin, umalis kayo. Pasensya na, mga boss. Hindi kami tumatanggap ng customer. Gutom na ang amo namin. Pangahas kayong hindi maglingkod. O manhin po, kuya. Kaya sa susunod. Ako na sa susunod. Pero hindi ngayon. Dito ako kakain ngayon. Nakareserba na to. Gibain. Anong ginagawa mo? Sabihin mo, sino nagpadala sa'yo dito? May patakaran tayo rito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sinabi ko, si Wang Jun yon. Long Hao, bilisan mo. Kundi, tayo rin ang mapapalo. Magmadali ka. Ngayon,
Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung may guluman dito sa tindahan, ikaw ang mananagot dito. Hanapin mo si Wang Jun at durugin mo siyang todo. Kung hindi mo kaya, ikaw ang babaliin ko ng braso at binti. Naiintindihan mo? Gets ko, naiintindihan ko. Umalis ka na rito. Kumusta na? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Mga istorbo ito. Tol, mag-impake na tayo at mag-inuman na. Juye, anong ginagawa mo? Wisit, muntik na akong mamatay dahil sa'yo. Sabay tayong umalis. Baliin natin ang kamay at paa niya. Juye, pag-usapan natin ito, bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng pera, bugbugin hanggang mamatay. Juye, patawarin mo ako. Master, Ju, ilay na siya. Karapat-dapat yan. Umalis ka. Tiangkian, Dongdong, huling-huli na. Matulog na kayo agad. Ayoko, maghihintay ako kay Papa. Gusto kong matulog kasama si Papa. Tama, hindi kami matutulog hanggang umuwi si Papa. Itong si Long Hao ay talagang, bakit ang tagal mong umuwi? At hindi matawagan? Bakit kayo gising pa sa ganitong oras? Papa, gusto kong matulog kasama mo. Eh, si Mama? Kasama rin naming matutulog si Mama. Ayos. Maganda yung plano na yan. Mahal, ano sa palagay mo? Maligo ka na ng mabilis. Tiangkian, Dongdong, pumasok na kayo sa kwarto ko. Anong gusto mo? Tapos na si tatay. Doon natutulog si nanay. Dito natutulog si tatay. Sa gitna kami natutulog. Mga bata, may bata pang opinion si tatay. Gusto niyo bang pakinggan? Sige na. Oo, pwede sa labas matulog si tatay. Pwede bang matulog si nanay kay tatay? Tama, mag-asawa si nanay at tatay. Dapat tayong magkatulog. Eh di matutulog kami ni Kuya. Dito sa gitna. Mabuting anak, ang bait mo. Mahal, patay na natin ang ilaw. Huwag kang lalayo. Tulad ng nakikita nyo, ayaw matulog ni nanay kay tatay. Si tatay na lang sa labas. Tatay, alis ka na. Hindi ako matutulog. Ako rin. Hindi matutulog. Ikaw, Narinig mo ang mga bata. Matulog na tayo. mangako ka na hindi ka gagalaw. Nangangako akong hindi gagalaw. Hindi pa rin pinapatay ang ilaw. Matulog na, paparating na ako. Shh! Huwag kang gagalaw. Kakatulog lang ng mga bata. Sinisante nitong gago ang sitwasyon. Hindi ko siya palalampasin. Kuya, nagkakayapaan si nanay at tatay. Magkakaroon ba tayo ng kapatid na lalaki o babae? Na malamang, marami na tayong makakalaro sa hinaharap. Kaya huwag natin silang gambalain. Magkakaroon ng kapatid na lalaki, magkakaroon ng kapatid na babae. Hindi ko inakalang ganito kakapogi sa malapitan. Sawa ka na ba sa pagtitig? Gusto mo bang matulog? Sino ang tumingin sa'yo? Ang yabang mo. Kanina may baboy na nakatingin sa akin. Sino ang baboy? Ikaw. Sa kwarto mo na matutulog mula ngayon. Ayaw ni na Dongdong at Tiangkian. Hindi ko pinagpasyahan. Ikaw, Ang bango. Dito ba ang bayan ng malalambing na babae? bastos ka talaga. Kasal na tayo. Gawin mo ang kinaugaliang ginagawa ng isang siga. Ganyan talaga ang dapat. Pekeng kasal lang tayo. May marriage certificate na tayo. Wala kaming nakita. Hindi nakita. Sige kayo, magpatuloy. Tatay, sige na. Matuto kang magtapat. Nabalitaan kong mag-i-invest ang pamilyang Zhao sa Yuncheng. Dumating na si Zhao Yunxiao, ikatlong anak na lalaki ng pamilyang Zhao. Opo, Itay, nakilala ko siya kagabi. May alitan sina Zhao Yunxiao at Long Hao. Hindi nakinig sa payo si Zhao Yunxiao, kaya pinagbuhatan siya ni Long Hao. Talagang walang takot si Long Hao, pero si Zhao Yunxiao ang umaway sa kanya.
Karapat-dapat lang ang nangyari. Pumayag makipagkita sa akin ang dakilang tagapagtanggol ng Longmen. Magandang simula ito. Ipinapakita nitong handa pa ring makipagtulungan ng Longmen. Basta't makikipagtulungan ng Longmen sa atin, wala tayong pipigil sa pamilyang Liu. Kung sakaling papatayin natin si Long Hao, magagamit ba natin ang kapangyarihan ng Longmen? Ahahaha. Matatapos na ang pagtitiis sa gagong iyon. Nandito na ang bakal na kamay, Ginong Zhao. Ulihin ninyo ang batang si Long Hao para sa akin. Pangahas mong hinampas ako, ituturo ko sa kanyang maging tunay na lalaki. Opo. Ginoong Zhao, ako ang nang una mamamatay ang batang iyon ngayong araw. Ipinadala ako ng matanda sa Yunqing para magnegosyo. Ngayon, tanging ang pamilyang Tang lang karapat dapat makipagtulungan sa amin. Kahapon, hinamak ni Tang Muyang ang prestihiyo ko, kaya wala nang pakikipagtulungan. Zhao Xiao, bukod sa pamilyang Tang, may pamilyang Liu rin dito. Nooy kasing yaman nila ang pamilyang Tang. Subalit sa kasamaang palad, ngayon ay napakaliit na nila. May anak na babae ang pamilyang Liu na si Liu Yufei, isang tunay na kagandahan. Baka gusto mo silang makilala. Zhao Xiao. Siyempre interesado ako. Kausapin mo si Liu Yufei at anyayahan mo sa hapunan. Sino ba ang tatanggi sa imbitasyon ni Zhao Xiao? Ha ha ha. Ang dakilang tagapagtanggol, maupo po kayo. Guro, taos-puso po ang aming hangarin makisa sa Longmen at sumunod sa Longmen sa hinaharap gawing Panginoon ng Dragon Gate. Alam mo ba ang dami ng makapangyarihang pamilya? Nais maging alipin ng Longmen, ang inyong angkan ay hindi karapat-dapat. Kami sa angkantang ay kulang sa malalaking pamilya. Bigyan ninyo po ng pagkakataon ang aming angkan. Maaari namin kayong bigyan ng tsansa. Salamat po, tagapagtanggol. Huwag mag-alala, susundin namin ang utos ninyo. May dalawa kayong pagpipilian, makiisa sa angkan Liu, ibigin ang 70% ng kita, o lumaban sa angkan Liu at mawasak. Guro, hindi pa ba nababayaran ang utang sa angkan Liu? Bakit ipinagtatanggol pa rin sila? Ako ba'y pinagwawalang hiya ninyo? Hindi po. Nasabi ko na ang dapat sabihin, mabuhay or mamatay, kayo ang pumili. Pagpasiyahan ninyo. Tila sinasadya ng tagapagtanggol ang angkan Liu. Kung lalaban ako sa kanila, hahanapin ko ang kamatayan. Makikipagtulungan ba tayo sa angkan Liu at isuko ang 70% ng kita? Hindi ako nasisiyahan. Ano nga ba ang magagawa natin? Nais mo bang kalabanin ang Longmen? Tagapangulo, si Ginoong Sun ng Grupo Zhao gusto po kayong makausap. Sun Jialiang, bumalik na siya? Opo. Klase reunion natin to. Masaya ba ang inyong pag-uusap ng mga tropa? Ang tagal mong bumalik. Nagbabago ang puso ng tao. Hindi na siya ang taong kilala ko. Tapos na ang relasyon namin. May importante raw na kooperasyon si Ginoong Sun at gusto niyang kausapin kayo. Sabihin mo abala ako. Hindi. Opo, Ginoong Liu. Tagapangulong Liu. Abala ba si Tagapangulong Liu? Ayaw tanggapin ng Grupo Zhao ang kooperasyon. Sino nagpasok sa'yo? Lumabas ka. Ako ang General Manager ng Grupo Zhao. Gusto mo akong palabasin? Gusto mong tawagin ko ang seguridad? Liu Yufei. Seguridad. Huwag mong kalimutan kung kanino ka nagsasalita. Tantayan mo ang ugali mo. Ayoko sa'yo. Traidor na nagpapatapon sa salapi. Palabasin niyo siya. Nausang kapal ng mukha mo. Pakinggan mo, kung ganito ang trato mo sa akin, malilipol ang angkanyong Liu. Tagapangulo, General Manager po ito ng Grupo Zhao. Magkakaproblema ba tayo dito? Kapag may dumating mula sa Grupo Zhao, ipalabas niyo agad. Opo. Long Hao, tutulungan kitang maglinis ng ganitong klaseng Sabihin ko sa iyo kung ano, huwag gawin ito, maghintay at tingnan, hindi kita papayagan. Sino ang hindi mo makakaya? Bakit ka narito? Nagdadala ako ng pagkain sa aking asawa. Magbigay ng pagkain. Ang iyong asawa ay naglilinis dito. Hindi mo pa sinabi ito? Sino ang hindi mo makakaya? Ano ang kaugnayan nito sa iyo? Ang uri ng bagay na ito ay hindi isang bagay na pwede kang kasangkot. Mas mabuti kang mag-aalala tungkol sa iyong sarili muna. Ikaw ay Hit Mr. Zhao. Ang nag-aalok na kamay ng bakal ng pamilya Zhao ay makakahanap ka sa lalong madali. Ikaw ay doomed. Ipinapaalala ko din sa iyo na kung matapang kang maglatag muli sa Liu Group, mamamatay ka ng isang masamang kamatayan. Sa kung saan ang iyong asawa ay gumagawa ng kanyang maruming paglilinis, wala itong kaugnayan sa iyo. Ako'y pakikitungo sa grupo ng Liu. Okay na sabihin sa iyo, ang ating young master Zhao.
Gusto kong imbitahan siya sa Haponor, ngunit talagang kicked ako. Maghintay lamang at tingnan kung paano ang young Master Zhao ay pakikitungo sa beach na ito. Sino ang sabi mo ay isang bitch? Baliw ka ba? Sinabi ko, Liu Yufei, bakit mo ako hit? Meron bang kinalaman sa iyo? Siya ay asawa ko. Liu Yufei ang iyong asawa? Ito ay tama. Mo, baliw ka ba? Sinasabi ko sa iyo, Liu Yufei ang iyong asawa. Kanin ako ng shit live ngayon. Okay, ito ang sinabi mo. Asawa, pumunta sa ibaba. Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang isang bagay na masaya. Ito lamang ay nangyayari na ang gusali na ito ay crowded at may maraming shit. Alamin mo kung maaari mo itong tapusin. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang gumawa ng kalokohan ngayon. Kung di ka gagawa ng kulo, kikiusap pa ako kay Mr. Zhao. Sana'y makakain ka ng maayos ngayon? Mahal, nandito na ako, asawa ko. Anong nangyayari? Asawa mo ba siya? Oo, may problema ba? Di ba kami mukhang mag-asawa? Paano nangyari yon? Isa ka lang talunan. Paano ka naging kasama nito, ang chairperson ng Liu's Group? Huwag mong isiping dahil GM ka, pwede mong gawin ang gusto mo at hamakin ang iba. Tingnan mo ang sarili mo. Pagmamakaawa mo kay Zhao Yunxiao, mas masahol ka pa sa aso. Tingnan mo ako, wala akong kahit ano, pero umaasa sa asawa na mayaman at magandang babae. Sarili kong desisyon ito, kumpara sa pagiging alila mo. Sino sa tingin mo ang mas mataas? Huwag mong sabihin yan. Bakit mo ikukumpara ang sarili sa aso? Di ba yan panliliit sa sarili? Tama ang asawa ko, lalaki ako, aso siya. Di ako nakikipagkumpetensya sa kanya. Kayong dalawa, Sinabi mo kanina na kung asawa ko siya, kakain ka ng tae ng buhay. Oras na para tuparin ang pangako mo. nangangahas ka? Ano ang utos ng chairperson? Atakin siya sa CR, bigyan siya ng libreng tanghalian para ipakita ang pagkamapagpatuloy. Opo, wala namang dapat seryosohin. Biro lang. Pakawalan. Nagbibiro ka? Pero hindi ako. Alisin niyo. Hindi ikaw. Kapag may pagkakataon, Nagluto ako ng paborito mong ulam. Kumain ka muna bago magtrabaho. Makakain pa ba ako? Mahal, wag mo nang isipin ang mga nakakadiring bagay. Kung walang kain, walang lakas. Kailangan kumain, pero nasa tabi ko pa rin ang asawa ko. Alam mong paano magpalabas ng galit ko. Paano mo nasabi yan? Dahil sa'yo, na-offend ko ang Zhao Group. Nagawa ko na. Inampas ko si Zhao Yunxiao kagabi. Pero wala tayong dapat ikatakot. Kakain ka kay Long Zhao mamayang gabi. Magkubli sa Dragon Gate para walang mangyari. Kahit pumayag ang Dharma Protector na kumain ako sa kanya. Baka hindi niya tanggapin ang mga kondisyon ko. Sabihin mo ng diretsyo sa kanya. Paano kung pumayag siya tulad ng pakikipagtulungan sa Dragon Gate o sumali sa Longmen or maging deacon ng Dragon Gate? Pwede ang lahat ng yan. Nababaliw ka na ba? Imposible na ang pakikipagtulungan sa Dragon Gate at maging deacon ng Longmen? Paano? Binuksan mo ang Dragon Gate? Anong masasabi mo? Ikaw ang bahala. Hindi mo naman tinanong. Paano niya malalaman ang gusto mo? Akin na to. Hindi ko kayang magmakaawa ng ganyan. Pag nagalit ang protector, wala tayong mapapala. Napakatakot mo. Walang tapang at lakas ng loob. Kalimutan mo na. Sasama ako sa iyo mamaya, kasama sina Dongdong at Chiangqian. Tigilan mo iyan. Huwag kang padalos-dalos. Pag nasira mo to para sa akin, malilipol ang pamilya nating Liu. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Kain muna tayo. Nalalamig na ang mga luto kong pagkain para sa iyo. Paano ka nagmaneho? Ikaw. Ito yung hayop na ito. Bakit ka nagkasakit pagkakain? Huwag kang magpakalunod sa pagkain yan. Pero yung dalawang gwardya talaga ang sigasig. Sasabunutan ko sila mamaya. Ikaw, pinangga mo si Mr. Zhao. Gusto mo bang gumante? Pinakuha ka ni Zhao, siya pabalik. Sumuko ka na ba? Gusto mong sampaling kita? Sige, kalimutan na. Sasama na ako. Bilangin mo sarili mo. Sakay ka na. Ay, naku, wala kang pag-asa. Sinabi ko, pwedeng isaray ang bibig mo? Amoy tayo na talaga. Pwede bang wag mo siya pasakayin? Hindi ka ba nandidiri? Ang baho na talaga, gumulong. Hindi ako, ano ka ba? Umalis ka na, sakay ka na. Hoy, kayong mga to. Binata Zhao, dinala na ni Long Hao. Ayusin mo. Ako lang ang dumating. Luluhod ako. Sino pa ba kundi ikaw? Lumuhod ka na agad. Hindi ba't girlfriend ka ni Wang Jun? Bakit? Sino si Wang Jun? Papaano siya makakapantay kay Ginoong Zhao?
May katuturan naman, pero si Wang Jun ay talagang kahabag-habag. Hindi lang tumakas ang kanyang nobya, nawalan pa siya ng mga braso't binti, nakaratay pa siya sa ospital nang walang nag-aalaga. Pinakiusapan ka ng amo na lumuhod. Sasama ako sa iyo, hindi dahil hindi kita kayang talunin. Nais ko lang kausapin si Zhao Yunxing. Pinakiusapan ka ng amo na lumuhod? Pwede na ba tayong mag-usap? Ano ang gusto mong pag-usapan? Ano ang gusto mong pag-usapan? Babalaan kita, wag mo nang isiping agawin ng Liu Group. At ang asawa kong si Liu Yufei, mag-isip ka man lang. Kung hindi, gigibain ko ang angkan niyong Zhao. Asawa mo si Liu Yufei. Walang duda. Gigibain mo ang angkan namin? Kahit magaling kang makipaglaban, wala kang karapatang wasakin ang angkan ng Zhao. Isang beses lang kita babalaan. Kung maglalakas loob kang gumawa ng gulo, ipapakuha kay Dao Tiangwo ang bangkay mo. Paano mangyayari iyon? Pinalaya mo siya ng ganun-ganun lang? Kumain ka ng tae? Ang baho ng bunganga mo? Di siya matatalo ng mga bakal na kamay? Gusto mo bang pigilan ko siya? Asawa niya si Liu Yufei? Nangangahas kang balaan ako, mas gugustuhin ko pang panooring laruin ng asawa mo. May kakayahan ka bang Tagapag-alaga. Nagsisisi ako. Hindi ko inasahang maaga kang darating. Paumanhin sa pagpapahintay sa inyo. Ayos lang, maupo po kayo. Dongdong Tiangqian, aalis na. Maupo po kayo. Tagapag-alaga, maraming salamat sa pagdalo sa hapunan kasama ang aming pamilya. Magsitoast muna ako para sa inyo. Ginang, walang anuman. Tagapag-alaga, diretso na tayo sa punto. Nais kong makipagtulungan sa Longmen. Hindi ko alam kung karapat dapat ako. Siyempre naman, Ginang, tinulungan ninyo kami sa gantry, sa mga salot tulad ni Chen Shanhe. Makikipagtulungan kami sa anumang paraan. Talaga? Salamat, Panginoong tagapagtanggol. Isa pang toast para sa inyo. Tama, nais din ng asawa ko maging tagapangasiwa ng Longmen sa Yuncheng. May pagkakataon kaya? Longhao, hindi ka dapat humiling ng labis sa mga nakatatanda. Ginoo, walang Ano ibig mong sabihin? Maaari ba talaga akong maging tagapangasiwa ng Longmen sa Yuncheng? Ito ay natatanging sagisag ng tagapaglingkod ng Dragon Gate. Tanggapin mo ito simula ngayon. Ikaw ang diakono ng Longmen. Nanaginip ba ako? Masakit ba? Sakit, hindi pa naginip kung may sakit. Hindi ka panipaniwala? Hindi ba't sinabi ko na nasa sayo na kung hindi mo sasabihin, paano malalaman ng tagapagtanggol? Dongdong Tiangqian, anong gusto ninyo? Longhao, huwag kang magmalabis. Magagalit ang mga nakatatanda. Anong kailangan ninyo? Sabihin mo sa akin, matutupad ng tiya ang mga hiling ninyo. Talaga, makukuha mo ang kahit ano. Tiangqian, tagapagtanggol, walang muwang ang mga bata. Huwag niyo sanang damdamin mo. Huwag kayong humiling ng kahit ano. Basta kayang gawin, ipapangako ko sa inyo. Gusto ko maging puno ng Longmen. Maganda raw ang posisyon ng puno ng Longmen. Ilang taon ka na? Anong klaseng pamumuno ba? Hindi ko alam kung sino ang pipiliin, sino ang magiging puno ng sangay ng Longmen sa Jiangmen. Simula ngayon, ikaw ang puno ng sangay ng Longmen sa Jiangmen. Tagapagtanggol? Hindi ito biro. Bata pa siya. Wala iyon. Dongdong, ito ang sagisag ng puno ng samahan. Itago mo muna ito. Gagawa tayo ng seremonya sa ibang araw. Salamat. Mufa, ang kaswal naman nito. Hindi mo rin mahihikayat ang publiko. So Dongdong ang pinuno. Karapat dapat siya. Walang may lakas ng loob tumutol. May problema kaya? Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap si Dongdong ang magiging timonel. Ingatan mo ang iyong ina. Sinong mag-aabang sa'yo? Gusto ko maging asawa ng pinuno. Ate Kita, paano ka magiging asawa ng pinuno? Tiangqian, pwede kang maging pangalawang timonel. Tulungan mo akong magpatakbo, ayos? Sige. Usapan na yan. Sa tingin mo, masyadong madali ang nangyari? Bakit ang dali kausap ng protector? At ginawa pa niyang pinuno si Dongdong? May masamang balak kaya? Walang masamang plano. Baka type ng protector si Dongdong. Tama na. Huwag masyadong mag-isip. At least may protector na tayong panangga. Wala na tayong problema sa hinaharap. Hindi. Pareho kayong long ng protector? May relasyon ba kayo? Nagkataon lang. Pag-isipan mo nga, kung may connection ako sa kanya, masasayang ba ako sa pag-iihaw? Tama ka. Diba? Umuwi na tayo. Sige. Anak, patayin niyo ilaw at matulog na. Mahal, saan ka humahawak? Ma, tulog na kami.
Oh, tulog na kaming lahat. Wala kaming naririnig. Madam, nais ng panganay na anak ng Tang na makipagkolabora sa inyo. Ang kanang Tang ang nagnanais makipagtulungan sa akin. Papasukin mo siya. Ang inyong pamilya ay nagnanais makiisa sa amin. Opo, at 70% ng kita ay mapapasaming angkan. 70% na kita. Ano ang plano ninyo? Dapat kong aminin, ang inyong pamilya ay naging matagumpay na. Kapag hindi kami nakipagtulungan sa inyo, baka kami ay mawala ng pag-asang umunlad. Yamang buong puso ang inyong pagtingin. Hindi ko ito tatanggihan. Pag-usapan nating mabuti ang proyekto. Sige. Tay, may malaking nangyari. Nais ng mga Tang na makipagtulungan kay Liu Yufei. At ibibigay nila ang 70% ng kita. 70% na tubo. Nababaliw na ang mga Tang. Dapat galit ang mga Tang kay Liu Yufei, di ba? Bakit 70% ang alo? Para na ba nilang binibigyan siya ng pera? Dahil ba sa kanilang tagumpay? Kapag nakipag-alyansa ang mga Tang kay Liu Yufei, hindi na natin mabawi ang Liu Group. Nabalitaan kong ang Zhao Group mula sa Jiang. Narito na si Zhao Yunxiao, anak ng Zhao Group. Pinahanap nila si Liu Yufei. Ngunit tinanggihan niya. Sabi mo kung kausapin natin ang mga Zhao. Mabuti nga. Puntahan mo si Zhao Yunxiao. Baka sakali na makahingi tayo ng tulong sa kanila. Tang Muyang, si Long Hao ang asawa ni Liu Yufei. May kasundo ang pag-aasawa sina Liu Yufei at kuya mong si Tang Yutian. Kaya bang lunukin ng pamilya nyo ang kahihiyang ito? Makikipagtulungan pa rin kay Liu Yufei? Parang Teenage Mutant Ninja Turtles ba ang pamilya nyo? Paulit-ulit niyong ginugulo si Long Hao. Sa palagay ko, hindi kayo nakalamang. Diba? Pinalaan na kita dati pa. Huwag niyong gambalain siya. Huwag niyong guluhin ang katahimikan niya. Pagdating sa labanan, kahit buong pamilya Zhao ang lumaban, hindi niyo siya kayang talunin. Naintindihan mo? Napakagaling niyang manlaban. Huwag niyong harapin ng diretso. Papakitaan ko siya ng mga teknikong Zhao Yunxiao. Sige, sana'y magtagumpay kayo. Aalis na ako. Akala ko matapang ang pamilya Tang. Mga duwag pala kayong lahat. Dati kong naisip na makipagtulungan sa inyo. Pero parang hindi na kailangan. Zhao Xiao, huling payo ko sa iyo, kung uulitin mo pang gambalain si Long Hao, malilipol ang buong pamilya. Zhao, hindi ako naniniwalang malalagasan ng Zhao family na nakatayo ng matagal sa Jiangcheng. Gago, pati si Chen Shanhe ay madaling napatay. Ano pang panlalaban ng pamilya nyo? May connection pa ang Liu family sa Dragon Gate. Wakas na ng pamilya. Zhao, kalokohan, Yun Cheng Little Overlord. Sa tingin ko, duwag ka. Kumusta? Young Master Zhao. Ako si Liu Ming mula sa Liu family. Kapatid ko si Liu Yufei. Matagal na kitang hinahangaan. Ngayong araw, isang malaking karangalan. Ang tapang pala ng Liu family nyo, hindi nyo inalintana ang aming dangal. Hindi. Si Liu Yufei lang yon. Sarili niyang desisyon yon. Wala kaming kinalaman doon. Tagal na namin kinaiinis ni Papa ang babaeng yon. Paano mo mapatutunayan sa akin? Pinoon Zhao, inutos mo. Gusto kong matulog si Liu Yufei sa aking kama ngayong gabi. Paano? Ayaw mo. Hindi naman sa ayaw ko. Nandyan si Long Hao. Sa tabi niya, medyo nakakalito. Problema mo na. Yan, ang importante sa akin ang resulta. Basta gawin mo lang. Hindi kita pababayaan. Ha. Ginoong Zhao, huwag kayong mag-alala. Mapapatulog natin si Liu Yufei sa inyo mamayang gabi. Ha. Tatay, gumagaling ka na ba? Nag-aalala ka pa rin sa kalusugan ko. Tatay, kung hindi mo ginawa ang lahat noon, hindi ko gagawin ito. Pero ngayos-ayos na, masisiyahan ka na sa buhay mo. Ngayon, lumalaki na ang Grupo Liu sa ilalim mo. Ako, mas komportable na ako. Matagal na tayong hindi nagkasama sa hapunan. Sige, halika. Ate, espesyal na inihaw na isda ito para sa'yo. Kami ni Papa ang may kasalanan noon. Pagkatapos nitong pagkain, tapos na ang lahat. Halika. Natutuwa ako at ganyan ang iniisip mo. Tagay. Kain na. Halika na ate. Kain na tayo. Ang alak na ito. Hahaha. Tinroga ko sila.
Sige, tapos na ang kwento natin ngayon. Maligo na kayong dalawa. Tatay, bakit hindi pa umuwi si nanay? May panganib ba kay nanay sa bahay ni Lolo? Tatawagan ko na si nanay. Hoy, pumunta ang asawa ko sa bahay ng Liu. Hindi ko siya makontak ngayon at walang signal. Tulungan niyo akong maghanap. Dongdong, Changqian, punta tayo sa bahay ni Lolo para hanapin si nanay. Sige. Pasok. Nakuha na namin ang taong hinahanap ni Zhao Xiao. Ilagay niyo sa kama at hintayin si Ji Zhao. Dong Hao, paglalaroan na ng asawa mo ni Zhao Xiao. Gusto kong makita ang reaction mo. Ji-san, maganda naman ang paghahanap natin kay Zhao Xiao. Maganda ang trabaho mo. Hindi ka pababayaan ni Zhao Xiao. Hahaha, masaya akong naglilingkod kay Ji Zhao. Mauna na ako. Wisit. Paano na pangasawa ni Long Hao ang gandang yon kung hindi lang gustong paglaruan ni Zhao Xiao? Ako muna ang tay. Naihatid na si Liu Yufei. Basta masaya si Zhao Xiao. Marami tayong mapapala. Siguro, mababawi mo pa ba ang Liu Group? Ahaha. Diba sobrang sama na? Ano nung masama doon? Si Liu Yufei ay walang puso. Wag mo kaming sisihin kung gaganti kami. Tsaka, sira ulirat na yan. Pare-pareho lang yan sa lahat. Kung malaman ni Long Hao, pupuntahan tayo. Anong gagawin natin? Sabihin mo hindi tayo nagkita. Nalaro na siya ni Zhao Xiao. Tapos na ang lahat. Wala kang pakialam. Nasaan si mama? Lolo, nasaan si nanay? Nasaan ang mama ko? Nasaan ang asawa ko? Wala naman siya dito. Paano namin malalaman? Nagsinungaling ka. Sabi ni mama pupunta siya kay Lolo. Hindi naman siya dumating. Nakikipagkalokohan na naman siguro. Anong ginagawa mo? Kung hindi ka magsasalita, babasagin ko braso mo, babasagin ko hita mo. Xiaoming, hindi ko alam. Sabihin mo o hindi, hihihi-shi-shi. Nasa piling ni Zhao Xiao. Taos pa ba kayong tao? Mula ngayon, dapat idasal mo na huwag siyang magkaproblema o papatayin ko pamilya mo. Pumunta ka agad sa hotel ni Zhao Yunxiao. Hoy, Ji Zhao, hinay-hinay lang po, Ji Zhao. Tingnan mo, ang putang ito'y naghintay sa kama ng matagal. Ang bilis talaga ni Liu Ming. Lumabas ka muna, hintayin mong masarapan ako. Bago ka sarapan. Sige, salamat po, Ji Zhao. Salamat po, Ji Zhao. Isasara ko na ang pinto. Ahaha. Talagang ang unang magandang babae sa Yuncheng. Mas maganda pa sa putang si Lia. Huwag kang lalapit! Maglingkod ka sa akin ng masunurin. Kung hindi, gagawin kitang mas malala pa sa patay. Sabi ko huwag kang lalapit! Makapangyarihan ng asawa ko! Hintayin mong dumating siya! Hindi kanya palalampasin. Hahaha. Pagdating niya, manonood na lang siya ng live. Hahaha. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako! Long Hao, nasaan ka na? Sagipin! Sakto dumating ka. Alagaan mo muna ang dalawa kong anak. Si Dongdong at Changqian. Makinig kayo kay tita. Pupunta na si daddy para iligtas si mommy. Daddy, kaya mo yan! Dapat bagbugin ni Daddy at paiyakin sila. Tita, tinawag mo pong master ang Daddy. Si Daddy ba ang master ng Longmen? Nagkakamali kayo. Narinig ko rin po, tinawag niyo pong master si Daddy. Di, papuntahin ko ang dalawa kong kapatid para makipaglaro kayo. Sige. Long Hao. Pagkatapos kay Zhao Xiao, ako naman ang maghahari. Ang lakas ng loob mong paluin ako? Titingnan ko kung paano gagahasain ang babae mo. Hoy, Mr. Zhao, Mr. Zhao, sino yan? Hindi pa ako nagkakasiyahan eh. Pasensya na. Huli na ako. Kung mas huli ka pa, may iba na akong magiging asawa. Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko ang lahat para dito. And Huwag kang umiyak. Hintayin mo ako rito. Dati ay kapatid kita. Nawalan ako ng trabaho para sa'yo. Ngayon sinira mo ang asawa ko. Nagkamali ako. Binigyan na kita ng pagkakataon.
Hindi mo ito pinahalagahan. Huwag mo akong sisihin ngayon. Ako ay mula sa Zhao Xiao, hindi mo ako kayang galawin. Aray! Ako ang bunso sa pamilyang Zhao. Magagawa mo bang patayin ako? Hindi ka pababayaan ng tatay ko. Tawagin mo na ang tatay mo. Sinabi ko na sa'yo noon pa, kapag hinawakan mo ang asawa ko, ang tatay mo ang maglilibing sa'yo. Tay, sagipin mo. Ako, may gustong pumatay sa akin. Sino ang may lakas ng loob? Galawin ang anak ko. Paparoon ako agad. Malapit nang dumating ang tatay ko, dalhin ang lahat ng masters ng Zhao. Wala ka ng pag-asa. Maghihintay ako dito. Ipaparamdam ko sa inyong mag-ama ang pighati. Kung lalabas ka ng pintong ito, babasagin ko ang mga binti mo. Ipunin ang lahat ng patron ng pamilyang Zhao. Sumama kayo sa akin sa Yunqing. Pili-puli. Kinang, nasaktan po ba kayo? Tagapagtanggol, bakit kayo nandito? Ako ang pumayag na pumunta sila. Nandyan na ba sila? Hindi magwawala ang pamilya? Zhao, Salamat po, tagapagtanggol. Inay, kabado po ako sa inyo. Nanay, okay lang po ba kayo? Ayos lang si inay. Si tatay ay dakila. Iniligtas si nanay. Natalo mo ba ang masamang tao? siyempre, hindi lang pinagtagpi-tagpi ang mga ngipin. Pinukpok ko pa lahat ng nangipin niya. Ang galing ni tatay. Mahal, iuwi mo muna ang mga bata. Ako na bahala dito kasama ang tagapagtanggol. Maghihintay kami sa bahay. Samahan ninyong umuwi ang ginang at siguraduhing ligtas sila? Opo. Sige na. Ano ang susunod na gagawin? Pumunta kayo sa taas at hintayin kunin ni Zhao Tiangguo ang bangkay. Opo. Sumunod kayo sa akin. Itingnan kung sinong may lakas ng loob. Pangahas kayong kawayin ang pamilya Zhao. Sino ang nangahas pumatay sa anak ko? Tatay, iligtas mo ako. Ang batang ito ang may balak akong patayin. Nais pa niyang pulutin mo ang kanyang bangkay. Papatayin mo ba ang anak ko? Ang kapal ng mukha mo sa Jiangqing. Liban sa Longmen, walang may lakas ng loob sa harap ko. Long Hao, narito na ang tatay ko. Di mo ba sinabing papulutin mo siya sa bangkay ko? Gusto kong makita paano niya pupulutin ang bangkay ko. Patay ka na. Paano mo ito makikita? Nababaliw ka pa? Iibitin kita mamaya at pupuntahan ang bahay nyo. Papanoorin kitang personal kung paano ko gagahasain ang asawa mo. Ang puso mo talaga! Di ko alam ang buhay at kamatayan, kaka namang kaakit-akit. Papalamigin kita, sandali. Guru Jiang, nasa sa iyo ko iiwan ang taong ito. Oo, natalo mo pareho sina Chiang Kan at bakal na kamay. Gusto kong malaman ang kakayahan mo. Sa kalagayan mong basura, di karapat-dapat kay Jilong ang pagbaril sa'yo. Ang yabang mo sa murang edad, naghahanap ng kamatayan. Guru Jiang, napatay. Ganitong basura. Humihiyaw ka pa? Sino ka sa akala mo? Sino ka? Tagisag ng Longmen? Taga Longmen ka? Ako si Long Jiao, dakilang tagapagtanggol ng Longmen. Ano? Ikaw ang dakilang tagapagtanggol? Sino siya? Tatay. Siya yung tampalasan. Lumuhod ka agad. Walang utang na loob. Ang lakas ng loob mong bastusin ng Longmen. Mawawasak ang angkan namin dahil sa'yo. Longmen ka ba, Panginoon ng Dragon Gate? Alam mo ba kung bakit takot si Tang Muyang sa akin? Pinatay ko si Chen Changhe. Tang Muyang, hayop ka. Bakit hindi mo sinabi? Papatayin niya ako. Bulag ka. Sino ang kakaiba? Sinabi kong ipapakuha kay Zhao Tiangguo ang bangkay mo. Naniniwala ka na ngayon? Panginoon, patawarin niyo po ako. Panginoon, kahabagan niyo po ako. Hindi ko talaga alam ang pagkatao niyo. Kahit 10,000 bayag, di ko lalabanan. Panginoon, patawad po. Bigyan niyo po ng pag-asa ang angkan namin. Binigyan na kita ng pagkakataon. Matapos kitang babalaan, wala kang pakialam. Kaya ngayon ang huling araw mo. Nagkamali ako, mali ako. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na gagawin. Long Jiao, papuntahin mo ang puno ng Zhao sa bangkay. Opo? Tatay, iligtas niyo ako. Maawa po kayo sa akin. Pagkalubon niyo ang buhay ng anak ko. Nais niyang hilabasin ang asawa ko at patayin ako. Bigyan ng pagkakataon. Ano ka ba? Patayin. Anak, Simula ngayon, mawawasak na ang pamilya Zhao. Lalawigan ng Jiang. Wala ng pamilya Zhao. tapos na ang aming angkan. Mula ngayon, ikaw ang pansamantalang pinuno ng Longmen. Di mo na kailangang iulat lahat sa akin. Babalik na ako sa simpleng pamumuhay.
Punong sekta, hindi ba ito labag sa tuntunin? Ayaw mong sundin ang utos ko? Hindi po mangyayari. Huwag ibunyag ang pagkatao ko. May-ari ng pinto. Mukhang alam na ng binata ang tunay mong pagkatao. Kalimutan mo na. Tingnan natin ang mangyayari. Mahal, ikaw. Magsisilong muna ako. Pumunta ka sa kwarto at hintayin mo ako. Sige. Magsimula na tayo agad. Bakit nagmamadali ka? Tumahimik ka. Huwag marinig ng mga bata.